Si Ilusha ay dating isang ordinaryong tao, ngunit isang araw, natagpuan niya ang sarili na nagiging itlog ng dragon, at nasa parehong sitwasyon siya ni Doofenshmirtz dahil walang magulang niya ang dumating sa kanyang kapanganakan. Ang unang nakita niya ay isang screen, at sinabihan siya ng isang boses sa kanyang ulo na ang kanyang status window ay magpapakita ng impormasyon tungkol sa kanyang mga kakayahan, na tila kapaki-pakinabang. Ngunit pagkatapos ay napagtanto ni Ilusha na dapat siyang mag-alala sa katotohanang may naririnig siyang boses sa kanyang ulo. Ipinaliwanag ng boses na siya ay bahagi ng kasanayan, banal na boses, at ang kanyang trabaho ay ipaliwanag ang mga bagay na may kinalaman sa kanyang katayuan at kakayahan. Tinanong niya kung ang mundong ito ay isang uri ng laro, ngunit sinabi sa kanya ng boses na hindi niya maibibigay ang impormasyong iyon dahil ang kasanayan sa banal na boses ay nasa antas isa pa lamang. Tinanong ni Ilusha kung pwede man lang siyang sabihan kung nasaan siya, pero tumanggi na naman ang boses na sagutin ang anumang tanong na hindi may kinalaman sa kanyang kalagayan, at sobrang nena si Ilusha kaya't nahulog sa bangin ang kanyang itlog. Pagkatapos niyang huminto, sinabi sa kanya ng sistema na nakatanggap siya ng paglaban sa pinsala mula sa pagbagsak ngunit may kapalit ito dahil bumaba ng 1 punto ang kanyang HP, at kapag 5 hapi lang ang natitira sa iyo, malaking bagay iyon. Nagtapos si Ilusha sa paggulong hanggang sa gilid ng isang lawa, at doon, nakita niya ang kanyang refleksyon sa kauna-unahang pagkakataon sa mundong ito, at dito niya natanto na literal siyang itlog. Inaalam sa kanya ng sistema na siya ay isang itlog ng dragon, isang F-rank na halimaw, at kung masisira ang kanyang balat sa anumang paraan, siya ay mamamatay. Naiinis na si Ilusha sa sitwasyon, pero para mas lumala pa ang mga bagay, sinabi sa kanya ng sistema na walang kapangyarihan ang mga itlog ng dragon, at may single-digit IQ, kaya ang paggulong-gulong na lang ang halos magawa niya sa ngayon. May potensyal silang maging nakakatakot na dragon kapag napisa na sila, pero kung nakapanood ka na ng Nat Geo Wild, alam mo na napakababa ng tsansang mabuhay ng hindi nagiging merienda. Nagsimulang magpanik si Ilusha, at dahil sa kanyang pagyanig, nagsimula siyang gamulong pababa sa burol, ngunit nahulog siya sa isa pang bangin at bumaba ang kanyang HP sa 3, kaya nagpasya siyang manatili muna sa lugar dahil hindi niya kayang magkaroon ng karagdagang pinsala. Pagsapit ng gabi, tuluyan nang nag-regenerate ang HP ni Ilusha, kaya ligtas na siyang muling gumalaw. Dahan-dahan siyang gamulong sa sahig, at habang ginagawa niya iyon, nagsimula siyang mag-isip kung ano ang magiging buhay niya bilang itlog. Maaaring nakakainis ang pagiging itlog, pero maaga man o huli, magiging dragon siya at magiging napakalakas, kaya nagpasya siyang gawin itong kanyang misyon. Gayunpaman, habang nagliligid siya sa kagubatan, nakasalubong niya ang isa pang nilalang. Lumapit siya ng kaunti para tingnan at nalaman niyang ang bagay na ito ay tinatawag na dark worm, at ayon sa stat screen nito, may titulong egg eater. Oo, hindi maganda ito. Agad-agad na nagsimulang gamulong si Ilusha para sa kanyang buhay, ngunit sa bilis ng paghabol sa kanya ng uod, hindi sapat ang basta pagtakas para makalabas siya sa gulo na ito. Ang uod ay may 8th health point sa kasalukuyan, na mas marami kaysa sa max health ni Ilusha, kaya kung susubukan niyang banggin ito ng ulo, siya ang unang mamamatay. Sa sandaling iyon, naalaala niya na nakatanggap siya ng ilang resistensya sa pinsala mula sa pagbagsak kaninang umaga, kaya nagpasya siyang gamitin iyon sa kanyang kalamangan at inilor ang uod sa isang kalapit na bangin bago ito linlangan upang tumalon kasama niya. Pagdating nilang dalawa sa lupa, buo pa rin si Ilusha salamat sa kanyang paglaban sa pagbagsak at sa katotohanang sa katawan ng uod siya bumagsak, kaya ipinapalam sa kanya ng sistema na nakatanggap siya ng 12 puntos ng karanasan dahil sa matagumpay na pagpatay sa uod. Bilang resulta, umangat siya sa antas at natugunan ang mga kinakailangan para sa ebolusyon, kaya ipinakita sa kanya ng sistema ang puno ng ebolusyon at tinanong kung aling landas ang gusto niyang tahakin, ang puno ng sanggol na dragon o ang puno ng maliit na dragon. Walang ideya si Ilusha kung ano ang pagkakaiba ng dalawa, kaya nagsimulang ipaliwanag sa kanya ng sistema na ang maliliit na dragon ay isang dwarf na uri ng dragon, ngunit kahit maliit sila kumpara sa ibang mga dragon, maaari pa rin silang lumaki hanggang sa laki ng oso, at mayroon din silang nakamamatay na kakayahang magbuga ng apoy. Sa kabilang banda, ang sanggol na dragon ay walang gaanong maipagmamalaki maliban sa katotohanang may potensyal itong maging iba't ibang uri ng dragon, ngunit masarap talaga itong kainin na may toyo, kaya baka mapunta si Ilusha sa isang episode ng Delicious in Dungeon kung iyon ang pipiliin niya.
Talagang hindi interesado si Ilusha na maging pagkain, kaya ang maliit na dragon ang tila pinakaligtas na pagpipilian para sa kanya, ngunit sa sandaling pipili na siya, narinig niya ang isang boses na nagsasabing kailangan niyang lumakas at maghangad sa tuktok. Ang tinig na ito ay ganap na naiiba sa tinig ng sistema, at wala siyang ideya kung saan ito nanggaling, ngunit tila tumutukoy ito sa kanyang pagpili sa ebolusyon. Ang maliit na dragon ang maaaring pinakaligtas na pagpipilian sa ngayon, ngunit ang sanggol na dragon ay may mas malaking potensyal para sa paglaki sa hinaharap, kaya kahit na ito ay maaaring isang mapanganib na desisyon, nagpasya si Ilusha na piliin ang evolusyonaryong puno ng sanggol na dragon. Pagkatapos makumplito ang ebolusyon, tumaas ang lahat ng kanyang stats ng sapat, pero hindi ganap na na-regenerate ang kanyang HP, kaya kailangan pa rin niyang magpahinga para maibalik ito. Sa sandaling iyon, nagsimulang kumulo ang tiyan ni Ilusha, at nagsimulang lumipat ang kanyang mga mata sa bangkay ng uod dahil sa ilang kadahilanan, mukhang masarap ito. Ipinapalagay ni Ilusha na ito ang kanyang likas na pagiging dragon baby dahil hindi naman niya normal na kakainin ang uod, pero wala naman siyang maraming pagpipilian sa pagkain ngayon kaya nagpasya siyang subukan, at masama nga ang lasa nito gaya ng inaasahan niya. Kinabukasan, nagising si Ilusha pagkatapos magpahinga, at ganap nang naibalik ang kanyang kalusugan, ngunit kailangan pa rin niyang harapin ang katotohanang isa na siyang sanggol na dragon ngayon. Wala siyang ideya kung bakit siya muling isinilang sa mundong ito, kung sino ang may pananagutan dito, o kahit kung sino siya bago siya muling isinilang. Medyo sigurado siya na dating tao siya, pero hindi niya maalala ang anumang malinaw na detalye kung paano ang kanyang nakaraang buhay. Sa sandaling iyon, napansin ni Ilusha ang isang grupo ng madilim na uod na nagtitipon sa likod niya, at dahil hindi na siya itlog, nagawa niyang lumaban at sunod-sunod na hiwain ang mga ito. Sa pagpatay sa lahat ng uod, nakakuha siya ng napakaraming karanasan, kaya naman nagawa niyang itaas ang kanyang antas sa 3 all sa isang bagsakan. Ang pagtaas na ito sa antas ay nagbibigay daan sa kanya na ma-access ang kakayahang magbuga ng apoy ng sanggol, kaya ginagamit niya ito upang pumatay ng mas maraming uod hanggang sa umabot siya sa antas 7. Pagkatapos ay patuloy siyang nagtatanim ng mga uod hanggang sa maabot niya ang level 15, at sa bilis ng kanyang pag-level up, hindi na siya makapaghintay na makita kung ano ang magiging susunod niyang ebolusyon. Sa sandaling iyon, nagsimulang kumulo ang tiyan ni Ilusha, at napagtanto niya na malamang ay kailangan niyang kumain pa ng mga uod na ito kung gusto niyang patuloy na lumaban sa pinakamataas na lakas, ngunit talagang nakakadiri ang mga bagay na ito. Gusto niyang subukang kumain ng ibang bagay sa halip, kaya naghanap siya sa paligid at sa huli ay nakakita ng ilang kabute sa lupa na mukhang masarap, ngunit pagkatapos ay naalala niya kung bakit hindi ka dapat kumain ng kung anong kabute sa gubat. Ang mga bagay na iyon ay puno ng lason, at halos hindi siya nakaligtas kanina, ngunit binigyan siya nito ng kakayahang lumaban sa lason, kaya hindi naman ito ganap na nasayang. Ayaw pa rin kumain ni Ilusha ng mga uod, kaya nagpasya siyang lumabas sa kagubatan para maghanap ng bagong biktima, at ilang minuto pa lang siyang naghahanap, nakita niya ang isang kulay abong lobo. Mas malaki ang lobo kaysa sa kanya, pero mas mataas ang stats ni Ilusha, kaya nagpasya siyang habulin ito at nagsimulang tumakbo sa tabi ng lobo. Pagkatapos ay pinagpapalo niya ito hanggang mamatay, at pagkatapos suriin ang bangkay, napagtanto niya na magagamit niya ang kanyang apoy para ihawin ang karne. Ilang minuto lang ang lumipas, hawak na ni Ilusha ang perpektong luto na piraso ng karne ng lobo, at ito ang pinakamasarap na natikman niya mula nang dumating siya sa mundong ito. Gusto niyang makakuha pa ng mas marami nito, kaya nagpasya siyang simulan ng eksklusibong pangangaso ng mga lobo para makain niya ang kanilang karne kapag tapos na siya sa araw. Salamat sa lahat ng kanyang pagsusumikap, pagsapit ng gabi, umabot na sa level 20 si Ilusha, at ang kanyang susunod na ebolusyon ay magaganap kapag umabot na siya sa level 25. Gayunpaman, bumabagal ang bilis ng pag-level up niya habang tumataas ang kanyang antas, kaya hindi na ito magiging kasing dali sa pagpapatuloy. Sa magandang balita, dahil madalas niyang ginagamit ang kanyang hiningang parang sanggol, naging magaling na siya sa pag-ihaw ng karne, kaya lutas na ang kanyang problema sa pagkain. Gayunpaman, sana may makakausap siya bukod sa sistema dahil hindi naman niya sinasagot ang anumang mahahalagang tanong niya. Sa sandaling iyon, narinig ni Ilusha ang mga boses na nagmumula sa malapit sa kagubatan, at maaaring hindi niya maintindihan kung ano ang sinasabi, ngunit nangangahulugan ito na may ibang tao dito, kaya pumunta siya upang tingnan ito.
Ang mga boses ay nagmumula sa isang grupo ng mga tao, at gustong makipag-usap sa kanila si Ilusha, ngunit mahihirapan siyang gawin iyon bilang isang dragon. Sa individual na antas, walang sino man sa mga tao ang kasing lakas ni Ilusha, ngunit mayroon silang kalamangan sa bilang, kaya't maaaring mapanganib na ilantad ang sarili sa kanila, ngunit hindi niya gustong manatiling nag-iisa magpakailanman, kaya't nagpasya siyang lumabas pa rin. Sa kasamaang palad, nakalimutan niya ang katotohanang masarap ang karne ng sanggol na dragon kapag may toyo, kaya pagkakita sa kanya ng mga adventurer, agad silang umatake para sa madaling pagkain. Sinusubukan niyang sabihin sa kanila na hindi siya gustong makipaglaban, pero hindi niya naiintindihan ang kanilang wika, kaya isa sa mga tao ang sumugat sa dibdib niya, at ang isa naman ay gumamit ng spell ng kidlat para siya maparalisa. Napagtanto ni Ilusha na malaking pagkakamali ito, kaya sinubukan niyang tumakas, ngunit ang kidlat ay nagdulot na ng pagkalumpo ng kanyang mga binti, kaya wala na siyang magagawa. Nagsimulang lumapit ang mga manlalakbay para tapusin siya, ngunit sa huling segundo, hamarang ang batang babae na kasama nila para pigilan sila dahil naawa siya kay Ilusha. Sa susunod na buksan ni Ilusha ang kanyang mga mata, nakita niya ang batang babae na ginagamot ang kanyang mga sugat, at taos-puso siyang nagpasalamat na pinili nitong ipagtanggol siya. Hindi maintindihan ng dalawa pa kung bakit sobrang nagmamalasakit siya sa isang random na dragon na sanay naging pagkain na nila para sa gabi, pero kung gusto niyang panatilihin itong buhay, hindi nila siya pipigilan. Tiningnan ni Ilusha ang kanyang stat screen at nalaman na ang kanyang pangalan ay Miria at siya ay isang tao mula sa daigdig. Ginagamit din niya ang huling natitirang MP niya para gamutin siya ngayon, at nakabalik na ang lakas ni Ilusha sa kanyang mga binti, pero alam niya na malamang na aalis si Miria kapag nalaman niyang gumaling na siya, kaya nagkunwari siyang medyo nasaktan pa ng kaunti. Hindi pa rin naiintindihan ni Ilusha ang mga sinasabi ni Miria, pero sa pakikinig sa kanya, nakakuha siya ng kasanayang tinatawag na wikang Griego, at kung tataasan niya ang antas nito, mas maiintindihan niya ito. Sa sandaling iyon, narinig ni Ilusha ang malakas na sigaw mula sa loob ng kagubatan, at napagtanto niyang tiyak na ang ibang mga manlalakbay na kasama ni Miria ang mga iyon. Para sumigaw sila ng ganoon, tiyak na may malakas na halimaw sa malapit, at kung ganoon ang sitwasyon, walang paraan na makaligtas sila sa ganoong engkwentro. Gusto ni Miria na tingnan ang kanyang mga kaibigan, pero hinawakan ni Ilusha ang kanyang Amerikana para pigilan siya dahil masyadong mapanganib. Lalo na't wala na siyang natitirang MP, pero hindi naiintindihan ni Miria ang babaalang sinusubukan niyang ibigay at tumatakbo pa rin kahit ano. Hindi man alam ni Ilusha kung anong uri ng halimaw ang nasa labas, alam niya sa katotohanang walang sinuman sa mga tao ang makakatalo dito, kaya kailangan niyang pumunta upang iligtas sila. Pero medyo manhid pa rin ang kanyang mga binti, kaya mahirap para sa kanya ang gumalaw. Pagdating niya sa pinanggagalingan ng mga sigaw, nagulat siya nang makita ang isang higanteng rock dragon na nasa C rank, at ito ay may mahigit 200 hapi, na mas mataas kaysa sa 30 hapi ni Ilusha. Karaniwan, lilingon siya at tatakbo palayo ng mabilis hanggat kaya niya dahil ayaw niyang makipaglaban sa bagay na ito, pero pagkatapos ay nakita niyang bumagsak si Miria sa sahig at ayaw niyang iwanan ito, kaya parang wala siyang pagpipilian kundi manatili sa kanyang pwesto. Wala siyang ideya kung paano niya matatalo ang isang halimaw na tulad noon. Sa sandaling iyon, nagsimulang sumigaw sa isipan ni Ilusha ang tinig sa kanyang ulo na tumakas kung gusto niyang mabuhay, at alam ni Ilusha na tama ang banal na tinig, ngunit hindi niya maaaring iwanan si Miria na mamatay pagkatapos nitong iligtas ang kanyang buhay ilang minuto na ang nakalipas, kaya kahit na isa panganib nito ang kanyang buhay, kailangan niyang gumawa ng isang bagay. Ipinakita niya ang sarili para ilayo ang atensyon ng dragon kay Miria, at habang sumusugod ang dragon patungo sa kanya, ginamit niya ang kanyang kasanayan sa paggulong para lumundag sa gilid bago tumama sa mukha nito. Pagkalapag, napansin ni Ilusha ang isa sa mga kasamahan ni Miria na nakahandusay sa malapit, ngunit ang kanyang HP ay 0 na, kaya wala nang magagawa para sa kanya ngayon. Mas swerte naman yung isa dahil may 5th HP pa siya, pero natatabunan pa rin siya ng puno, kaya hindi na siya magtatagal. Kailangang gumawa ng mabilis si Ilusha kung gusto niyang iligtas sila, kaya naisip niya na lalong asarin ang dragon sa pamamagitan ng pagtalbog sa ulo nito at pagtakas para habulin siya. Sa ganitong paraan, dapat ay mailayo niya ang dragon mula sa mga tao at pagkatapos ay bumalik upang iligtas sila.
Gayunpaman, hindi kasing tanga ang dragon gaya ng akala ni Ilusha dahil sa halip na basta na lang siya habulin sa buong kagubatan, ginamit nito ang isa sa kanyang mga kakayahan upang sirain ang lupa sa harap ni Ilusha at pabagsakin siya sa lupa. Pagkatapos ay sumugod ang dragon sa kanya, kaya nagpa siya si Ilusha na lumaban at naghagis ng fire punch diretso sa bibig nito. Talagang ipinagmamalaki niya ang sarili niya dahil malaki ang naging pinsala ng pag-ataking iyon sa dragon, ngunit ilang sandali lang ang lumipas, sa ikinagulat ni Ilusha, napuno ulit ang health bar ng dragon hanggang sa tuktok habang nagre-regenerate ito. Walang paraan na matatalo niya ang bagay na ito sa kasalukuyang kalagayan niya, kaya kailangan niyang tumakas habang abala pa ang dragon sa pagbabagong buhay nito. Gayunpaman, hindi niya kayang dalhin ang dalawang tao ng sabay, kaya gumawa siya ng mahirap na desisyon na iligtas si Miria at iwan ang isa, alam na alam niyang magiging pagkain ng dragon nito sooner or later. Nagawa niyang mailayo si Miria, pero patuloy pa ring bumababa ang HP nito dahil sa pagkawala ng dugo, kaya hindi na siya magtatagal sa ganitong kalagayan. Nais ni Ilusha na magamit niya ang mahikang panggamot para matulungan siya, ngunit wala siyang anumang kasanayan sa ganitong uri, ni wala siyang medical na degree, kaya ang pinakamainam niyang gawin ay dalhin siya sa isang pamayanan ng mga tao upang doon siya magamot. Naramdaman niya ang amoy ng mga tao na nagmumula sa direksyong ito, kaya binuhat niya si Miria at sinimulang dalhin doon, ngunit sa daan, may naamoy siyang napakakabahala. Ito ang amoy ng 12 ng kulay abong lobo na papalapit sa kanya, at malamang na ang katawan ni Miria ang kanilang hinahabol. Sa huli, napalibutan siya at wala nang matatakbuhan, kaya napilitan siyang ibaba si Miria at harapin ang mga lobo. Ilang sandali pa, saglit na nagkamalay si Miria at nakita niya si Ilusha na nakikipaglaban para mapanatili siyang ligtas, ngunit mahina pa rin siya para gumalaw, kaya muli siyang nawala ng malay pagkatapos noon. Hanggang hating gabi, buhat pa rin ni Ilusha si Miria, at malapit nang sumuko ang kanyang katawan, ngunit sa wakas ay nagbunga na rin ang kanyang pagsisikap dahil sa wakas ay nakarating na siya sa nayo ng mga tao. Nagsimula siyang sumigaw para may lumabas at iligtas si Miria, pero isa pa rin siyang dragon, kaya lahat ng tao dito ay isang halimaw na sumisigaw sa gabi, at nang lumabas sila para tingnan kung ano ang nangyayari, nakita nila ang halimaw na bitbit ang walang malay na katawan ni Miria. Agad nilang ipinapalagay na banta si Ilusha at inatake siya, at gaano man niya subukang magpaliwanag, wala silang maintindihan sa sinasabi niya, kaya walang saysay. Sa huli, natanto niya na wala siyang magagawa para kumbansihin ang tao na hindi siya banta, kaya ibinaba na lang niya si Miria at tumakbo pabalik sa kagubatan para hindi na magdulot ng karagdagang problema. Ilang sandali pa, nagising si Miria sa kama at nakitang nakaupo sa tabi niya si Mariel. Ipinaliwanag niya na malubhang nasugatan si Miria, kaya kinailangan niyang gumamit ng maraming puting mahika para pagalingin siya. Inimpo ni Miria na nawalan siya ng malay ng mga 2 araw, at hindi naaalala ni Miria ang marami sa nangyari, kaya ipinapalagay niya na may nagdala sa kanya pabalik sa nayon. Nagpatuloy si Mariel sa pagsasalaysay kung gaano siya naging walang pakundangan ng maglakad-lakad sa gubat kasama lamang sina Dos at Gantz, at dahil sa dalawang iyon, tinanong ni Mariel kung ano ang nangyari sa kanila. Pero walang magandang balita si Mariel na ibabahagi. Pagkatapos nilang mahanap si Miria, naghanap sila sa iba at natuklasan ang bangkay ni Gantz sa kagubatan. Tungkol naman kay Dos, hindi nila kailanman natagpuan ang kanyang bangkay, ngunit natagpuan nila ang isang malaking mantsa ng dugo sa lupa malapit sa isang puno, kaya ligtas na ipalagay na baka kinain siya ng isang halimaw doon. Napaiyak si Miria nang mapagtanto niyang wala na ang kanyang mga kaibigan, at sinisisi niya ang sarili dahil hindi niya napigilan si Dos na sumama sa ekspedisyon. Sinusubukan ni Mariel na pagaanan ang kanyang pakiramdam sa pamamagitan ng pagsasabi na si Dos ay palaging mainitin ang ulo at hindi nakikinig sa mga babala, ngunit sinasabi ni Miria na mali siya. Maaaring nagkamali si May, pero mabait siyang tao, at siya palagi ang unang lumalaban sa mga halimaw na nagbabanta sa nayon, kaya naman sinasamba siya ng mga bata. Gayunpaman, masyado niyang pinahalagahan ang kanyang pagmamalaki bilang mandirigma, dahil isang gabi, habang nasa bar, sinabi sa kanya ng isang random na lalaki na hindi niya kayang talunin ng isang rock dragon gaano man siya magsikap, at personal niyang kinuha iyon dahil kinabukasan, nagpasya siya na lalabas at tatalunan ang rock dragon kasama si Gantz. Sinubukan ni Miria na sabihin sa kanya na masamang ideya iyon,
pero desidido na siya sa kanyang plano, kaya sumama na lang siya dahil gusto niyang siguraduhing babalik siyang buhay, pero hindi naman nagkatotoo iyon. Sabi ni Miriel, ang sariling pagmamataas ni Dos ang nagpatay sa kanya, kaya kailangang tiyakin ni Miriel na hindi niya kailanman gagawin ang parehong pagkakamali. Pero bukod pa roon, sinabi niya kay Miriel na maganda ang ginawa niya sa pagbalik dito ng mag-isa sa kabila ng grabeng pinsala niya. Nagulat si Miriel nang marinig niyang sinabi ni Miriel na nakabalik siya mag-isa dahil sigurado siyang walang malay siya sa buong panahon. Walang ideya si Miriel kung ano ang pinagsasabi niya dahil inakala niyang bumalik si Miriel sa nayon, kung saan nakita siyang inaatake ng isang batang dragon. Gayunpaman, ipinaliwanag niya na nawalan siya ng malay dahil sa pagtama ng bato dragon sa malalim na bahagi ng kagubatan, kaya imposibleng makabalik siya mag-isa. Nagsimula siyang magtaka kung baka nagkakamali siya sa pag-alala sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, pero sa sandaling iyon, naalaala niyang nakita niya si Elusha na nakikipaglaban sa mga lobo, at naisip niyang baka siya ang nagligtas sa kanya, pero wala siyang paraan para malaman dahil walang nakakita ng maayos sa halimaw bago ito tumakbo pabalik sa kagubatan. Samantala, kakagising lang ni Elusha mula sa pagtulog, at mukhang tuluyan ng gumaling ang lahat ng kanyang sugat. Alam na niya na makakatulong sa kanyang paggaling ang pagpapahinga, pero sa tingin niya ay nakakabaliw na halos lahat ng sakit ay kaya niyang gumaling sa pamamagitan lamang ng pagtulog. Kung ipinanganak siyang muli bilang tao, malamang na mas matagal pa siyang gumaling, pero dahil sa paggaling, nagtataka siya kung maayos na ba si Miriam ngayon. Hindi naman siya pwedeng pumunta sa nayon para tingnan siya dahil aatakihin siya ng mga taga-nayon kapag nakita siya, kaya wala siyang paraan para malaman kung nakaligtas siya o hindi. Akala niya mas malakas siya dahil lang nag-level up siya, pero sa totoo lang, pareho pa rin siya kalakas noong itlog pa siya. Kung mas malakas siya, baka iba ang nangyari nang harapin niya ang dragon, at baka nasadyap din niya ang kasama niya, pero wala nang silbi ang pagmumuni-muni sa nakaraan ngayon, kaya kailangan na lang niyang mag-focus sa pagiging mas malakas mula ngayon. Mamaya ng araw na iyon, hinanap ni Elusha ang isang kolonya ng madilim na mga uod at naghandang gamitin ang mga ito bilang kanyang personal na XP farm. Sinimulan niya ang ganap na paglipol sa buong kolonya ng madilim na uod, at pagkatapos niyang matapos, walang natirang uod na buhay, at opisyal na umabot siya sa antas 25, na nangangahulugang maaari na siyang muling mag-evolve. Agad siyang umupo sa tabi ng lawa para makapag-relax at hiniling sa sistema na simulan ang proseso ng ebolusyon. Pagkatapos ay pinipili siya sa 5 iba't ibang pagpipilian sa ebolusyon. Lahat sila ay iba't ibang bersyon ng Small Dragon, at pagkatapos ay mayroon pang Plague Dragon, pero ayaw talaga gamitin ni Elusha ang isa na yon. Wala siyang ideya kung ano ang pagkakaiba sa kanila, kaya humingi siya ng kaunting tulong sa sistema, at sinimulan nitong ipaliwanag kung ano ang kahulugan ng pagkakaiba sa mga titulo. Sa Little Dragons, mabilis silang lumakas, ngunit mas mababa ang kanilang level cap, kaya hindi sila gaanong may potensyal na lumaki sa kanilang pagtanda. Tungkol naman sa Kid Dragons, sila ay karaniwang mas advanced na bersyon ng Baby Dragons, ngunit nananatili pa rin ang mataas na potensyal sa paglaki ng Baby Dragons, habang ang Mini Dragons ay nasa pagitan, may mas kaunting posibleng ebolusyon, ngunit may matatag na evolusyonaryong puno. Mula sa paliwanag na natanggap niya, sa palagay ni Elusha ay dapat siyang pumili sa mga variant ng Kid Dragon, ngunit bago siya magpasya, humingi siya ng detalyadong paglalarawan kung ano ang kayang gawin ng bawat isa. Ipinaliwanag ng sistema na ang Mini Dragons ay isang uri na mabagal ang pag-unlad ng bawat isa at limitado ang mga pagpipilian sa ebolusyon, ngunit maganda ang mga prospect sa hinaharap, at maganda ang tunog niyan, pero hindi gusto ni Elusha ang buong bagay na mabagal ang pag-unlad sa simula. Susunod ay ang Mini Angel Dragon, at ito ay karaniwang isang espiritu ng pagprotekta na sumusumpa na mabuhay para sa kapakanan ng iba. Maaari itong gumamit ng malakas na mahikang pampagaling, at tila kaaya-aya iyon kay Elusha, dahil naaalala niya kung paano ginamit ni Miriam ang kanyang mahikang pampagaling, at magiging kapaki-pakinabang kung mayroon siya nito. Ngunit ang Mini Angel Dragon ay mayroon ding napakalimitadong kakayahan sa labanan, kaya hindi ito magiging kapaki-pakinabang sa isang sagupaan, at kailangan niya ng isang bagay na makakaligtas sa malupit na kagubatang ito. Ang susunod na opsyon ay ang Kid Dragon, at sinasabi sa kanya ng sistema na halos pareho lang ito sa kanyang Baby Dragon form, ngunit mas mataas ang lahat ng estadistika.
Gayon din sa Kid Marble Dragon, ngunit ang pangunahing pagkakaiba doon ay nagtataglay ito ng mutasayon na nagbibigay sa kanya ng polka dot pattern at mataas na pagkakaugnay sa mahika. Si Elucia ang nangunguna patungo sa Kid Marble Dragon sa pagkakataong ito dahil ang ideya ng malakas na mahika ay talagang maganda para sa kanya, ngunit pagkatapos ay ipinaliwanag ng sistema ang mga detalye tungkol sa batang Plague Dragon. Ito ang unang yugto ng isang masamang dragon na nagkakalat ng sakuna, ngunit pinatigil ni Elucia ang sistema mismo dahil hindi niya gustong maging masamang dragon. Sapat na ang pagiging maingat ng mga tao sa kanya, kaya kung magiging isang bagay siya na may katangian ng pagkalat ng sakuna, hindi na siya kailanman magkakaroon ng kaibigan. Pero sa sandaling iyon, binanggit ng sistema na ang Plague Dragon ay may kakayahang maging tao, at nang marinig iyon, agad siyang nagbago ng isip tungkol sa kanyang pinili. Kung kaya niyang maging tao, sa wakas ay makakapag-usap na siya sa ibang tao at makakagawa ng mga kaibigan, at kahit pa mga hulugan itong kailangan niyang maging masamang dragon, baka sulit naman ito. Parang may pagsisisi siyang mararamdaman mamaya, pero hindi naman siya makakapagpalipas ng oras kasama si Mirio maliban kung magagawa niyang maging tao. At ang pagiging isang dragon ng salot ay hindi naman nangangahulugang kailangan niyang magpakalat ng mga salot, kaya nangako siyang magiging mabuti at tapat na dragon ng salot. Si Elucia ay sumasailalim sa proseso ng ebolusyon, ngunit medyo nagsisimula na siyang magsisi dahil mukha na siyang medyo nakakatakot ngayon. Sa magandang balita, sinasabi sa kanya ng sistema na marami siyang bagong kasanayan na may bagong anyo, kaya naman sabik siyang subukan ang mga ito. Sinasabi sa kanya ng sistema na na-unlock niya ang kapangyarihan ng paglipad at mga pangil na may lason, gayon din ang kasanayan sa sakit, hininga, at pagkalumpo, pero hindi siya masyadong masaya tungkol doon. Natanggap din niya ang titulong Walking Calamity at Wrong Door, kaya nag-iisip na si Elucia kung talagang magandang desisyon pa rin ito sa huli. At para mas lumala pa, hindi man lang siya nakatanggap ng pagbabagong anyo ng tao na sinabi sa kanya ng sistema. Nagsimula siyang magpanik dahil ang buong dahilan ng pagbabagong ito ay para maging tao siya, pero tumanggi ang sistema na ipaliwanag kung paano niya gagawin iyon, kaya naman parang wala na siyang pag-asa. Nakahiga siya sa tabi ng lawa ng may pag-asa sa loob ng ilang sandali, ngunit walang saysay na manatiling galit sa sitwasyon magpakailanman, kaya nagpasya siyang sulitin ang mayroon siya at sinimulang suriin ang kanyang mga kakayahan. Nagtataka rin siya kung saan nanggagaling ang boses ng sistemang banal, pero tumangging sumagot ang sistema sa mga tanong na ganoon, kaya nagpalit siya ng paksa at nagtanong tungkol sa isa sa kanyang mga kakayahan na tinatawag na Dragon Scale Power. Ipinaliwanag ng sistema na sa pamamagitan ng pagpalipad ng kanyang mga pakpak, makakalikha si Elucia ng nakamamatay na miasma na negatibong makakaapekto sa anumang bagay sa lugar, at sa pinakamataas na antas, magiging sapat itong lakas upang lipulin ang buong bansa. Talagang hindi gusto ni Elucia ang tunog niyan kaya nagpasya siyang subukan ng kaunti ang kapangyarihan, at sigurado nga, pagkabukas niya ng kanyang mga pakpak, agad na nalanta ang isang bulaklak sa malapit. Galit siya dahil ang kasanayang ito ay nagiging parang bioweapon siya na naglalakad, at walang sinumang tao ang gustong lumapit sa kanya ng ganito. Pagkatapos ay ipinapaliwanag ng sistema ang ikalawang kakayahan ni Elucia, ang hininga ng sakit, at ito ay karaniwang kung ano ang iyong inaasahan. Ang pagtama ng hiningang iyon ay magbibigay sa iyo ng anumang sakit mula COVID hanggang cancer, kaya nitong lipulin ang buong sibilisasyon. Hindi talaga makakatulong ito sa layunin ni Elucia na maging mabuting tao, pero may natitirang pag-asa dahil nagkaroon siya ng titulong ETBT Hero noong iligtas niya si Miria. Ipinaliwanag ng sistema na ang titulong ito ay nakukuha sa pamamagitan ng pagpapakita ng katamtamang katapangan at kabaitan sa iba, at balang araw ay maaaring humantong ito sa pagkamit ng ganap na katayuang bayani na may kasamang malaking pagtaas sa pinsala. Umaasa siya na kung mapapalakas niya ang titulong ito, maiiwasan niyang maging masamang dragon, pero marami pa rin siyang ibang titulong dapat pagtuunan ng pansin. Ang titulong nagkasala ay nakukuha sa pamamagitan ng pag-iwan ng bundok ng mga bangkay sa iyong likuran, na medyo nararapat naman kay Elucia matapos ang ginawa niya sa mga lobong iyon. Ang titulong ito ay bahagyang nagpapataas ng pinsala mula sa mga pag-ataking may katangian ng kadiliman, ngunit pinapahirap din ito ang pag-aaral ng mga hilang spell, at nagalit si Elucia pagkarinig niya nito dahil gusto talaga niyang matutong gumamit ng ilang hilang magic. Samantala, sa nayon ng mga tao,
Kasalukuyang tinutulungan ni Miria si Mariel sa pagpapanatili ng mga ward na nakalagay sa buong nayon. Ang mga ward na ito ay nagpapalabas ng mensahe na hindi namamalayang nagiging dahilan upang lumayo ang mga halimaw sa lugar na ito. Ngunit hindi ito perpekto dahil anumang halimaw na may partikular na malakas na kalooban ay maaaring makalusot kung mayroon itong layunin sa isip. Tinanong ni Miria si Mariel kung nangangahulugan ba iyon na sinadya ng halimaw na binanggit nila na pumunta rito. Ngunit wala siyang paraan para malaman iyon dahil wala siya noong panahong iyon. May mga alaala pa rin si Miria kung paano siya ipinagtanggol ni Elusha, kaya hindi niya maalis ang pakiramdam na sinusubukan siyang tulungan ito, pero hindi pa rin siya sigurado. Gusto ni Mariel na suriin ang lahat ng mga ward sa paligid ng nayon para matiyak na walang mali sa kanila, pero hindi maalis ni Miria sa isip si Elusha, kaya tinanong niya si Mariela kung posible bang gustuhing iligtas ng isang halimaw ang isang tao. Nagsisimula ng mag-alala si Mariel na baka nagkakaroon ng furry tendencies. Si Miria batay sa kung gaano na siya kadalas magsalita tungkol sa mga halimaw ngayon, pero itinanggi niya ito at sinabing nagtatanong lang siya at gusto lang matuto patungkol sa mga halimaw. Walang nakikitang masama si Mariel sa pagpapaliwanag ng mga bagay, kaya ipinaalam niya kay Miria na ang mga halimaw ay kayang mag-evolve sa iba't ibang anyo pagkatapos maabot ang isang kinakailangang antas. Maaari silang mag-level up sa pamamagitan ng paghahanap ng ibang mga halimaw, at lalo silang lumalakas sa bawat ebolusyon. Nasisiyahan si Miria sa kwento, pero nagtataka siya kung paano nalaman ng mga tao noong nakaraan kung paano gumagana ang ebolusyon ng mga halimaw. Ipinaliwanag ni Mariel na paminsan-minsan, may mga espesyal na tao na nakakarinig ng tinatawag na banal na tinig. Ang boses na ito ay nagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga halimaw, antas, at mga titulo tulad ng mga bayani at santo. Dahil sa banal na tinig kaya alam ng sangkatauhan ang napakarami tungkol sa proseso ng ebolusyon, at kahit na talagang nailigtas ng halimaw si Miria, sigurado si Mariel na sa susunod na makita niya ito, nag-evolve na ito sa mas nakakatakot at mabangis na anyo, handang pumatay sa kanya sa makita pa lang. Hindi naniniwala si Mariel na totoo iyan, pero sinabi ni Mariel sa kanya na ang mga halimaw ay karaniwang kumikilos batay lamang sa kanilang likas na pakiramdam, kaya gagawin nila ang lahat para makakuha ng kapangyarihan, at iyon ang dahilan kung bakit hindi sila magkasundo bilang mga kasama. Samantala, sa gubat, sa wakas ay natanggap na ni Elusha ang kanyang bagong anyo bilang isang plague dragon, at balak niyang pataasin ang kanyang mga katangian ng bayani para hindi siya maging hari ng mga demonyo sa bandang huli. Gusto rin niyang malaman ang mga kondisyong kailangan para sa pagbabagong anyo ng tao, para sa wakas ay makapunta siya sa nayon ng tao at makita si Miria. At ang unang hakbang sa planong iyon ay ang pag-level up, kaya nagsimula siyang maghanap ng anumang mahihinang halimaw sa malapit na maaari niyang pagtaniman. Gayunpaman, habang naglalakad siya sa kagubatan, dahan-dahan niyang natanto na may humihinto sa kanyang paggalaw. Pagkatapos ay tumangala siya at nakita ang isang higanteng sapot ng gagamba mismo sa itaas ng kanyang ulo, at ilang sandali lang ay bumaba ang gagamba para atakihin siya. Malakas naman talaga ang gagamba, kaya hindi sigurado si Elusha kung kaya niyang talunin ito. Pero nang subukan siyang tamaan ng gagamba gamit ang isa sa mga sapot nito, ginamit ni Elusha ang kanyang hiningang apoy para ipagtanggol ang sarili, at mukhang talagang epektibo ito. Mas tiwala na siya ngayon sa kanyang tsansang manalo dahil alam na niyang mahina sa apoy ang gagamba, pero marami pa rin itong HP na kailangang malampasan, kaya kailangan niyang subukan ang ibang paraan. Sinugatan niya ang gagamba gamit ang kanyang mga kuko at ginamit niya ang kanyang paralysis sa parehong oras, ngunit kahit matagal na siyang umaatake, kalahati lang ng buhay ng gagamba ang nawala, at galit na galit ito. Sa ganitong bilis, hindi kakayanin ni Elusha na talunin ito sa kasalukuyang kalagayan niya, kaya nagpasya siyang tumakas, ngunit nagsimulang habulin siya ng gagamba. Sinubukan niyang tumakas gamit ang kanyang kakayahang lumipad, pero sa ilang kadahilanan, hindi ito gumana, kaya sa ngayon ay nakakulong siya sa lupa. 10 minuto ang lumipas, hinahabol pa rin siya ng gagamba, at talagang determinado itong patayin si Elusha dahil hindi man lang huminto kahit isang segundo. Dahil madalas gumulong si Elusha, tumaas ang kanyang kasanayan sa paggulong mula antas 2 hanggang 3, at nangangahulugan ito na mas mabilis siyang makatakbo sa pamamagitan ng pag-unahan sa gagamba, ngunit dahil dito, nakamit din niya ang titulong Chicken Runner.
Okay lang kay Ilusyo na tawaging duwag kung nangangahulugan naman iyon na mabubuhay siya para lumaban muli, pero bigla niyang napagtanto na papunta siya sa isang malaking bangin, at ang pagbagsak na tulad noon ay tiyak na kamatayan para sa kanya. Pinag-iisipan niyang lumiko pa kanan, pero kung gagawin niya iyon, patuloy siyang hahabulin ng gagamba, kaya ang pinakamagandang gawin niya ay makarating sa kabilang bahagi ng bangin. Hindi pa rin niya naiintindihan kung paano dapat gumana ang kanyang kakayahan sa paglipad, pero basta makakuha siya ng sapat na taas sa kanyang pagtalon, kaya niyang sumabay sa mga alon ng hangin gamit ang kanyang mga pakpak at lumipad hanggang sa kaligtasan. Gayunpaman, nang akala ni Ilusyo na sa wakas ay ligtas na siya, lumingon siya at natuklasan na gumawa ng tulay na sapot ang gagamba upang tawirin ang bangin, kaya't mainit pa rin itong nakasunod sa kanya. Habang patuloy na tumatakbo si Ilusyo, tumaas ang kanyang roll skill sa level 4, at maganda naman iyon, pero hindi naman talaga nakakatulong sa kasalukuyang sitwasyon niya. Sa daan, nagkataong nakasalubong ni Ilusyo ang isang kulay abong lobo, at dahil masyado siyang mabilis para huminto, nabundle niya ito, nakakuha ng ilang dagdag na puntos sa kadalubhasaan at naitaas ang antas ng kanyang Plague Dragon mula 1 hanggang 3. Paulit-ulit na nangyayari ang parehong bagay sa mga halimaw sa buong kagubatan, at sa tuwing binabangga sila ni Ilusyo, tumataas ang kanyang antas, kaya hindi nagtagal, umabot na siya sa antas 8. Sa laki ng pagtaas ng kanyang mga estatistika, iniisip ni Ilusyo na baka kayanan niyang talunin ang gagamba ngayon, kaya huminto siya sa pagtakbo at naghanda para sa laban. Hindi pa rin siya sigurado kung anong mga kakayahan mayroon nito, kaya hiniling niya sa sistema na mabilis na eye scan, at halos kapareho lang ito ng inaasahan mo mula sa isang gagamba, sapot ng sutla, pagkalumpo, lason, at isang bagay na tinatawag na dobleng lason. Hindi sigurado si Ilusyo kung ano ang dapat gawin ng dobleng lason, pero hindi niya iniisip na magiging problema ito. Tiwala siya na kung makakalapit siya ng sapat, kaya niyang patayin ang gagamba gamit ang isa pang pagsabog ng apoy. Gayunpaman, marahil ay mas maingat sana siya sa kanyang paglapit, dahil inaktibo ng gagamba ang kakayahang nito na maglabas ng dobleng lason, na naglalabas ng ulap ng nakaalasong gas. Nakakagalaw pa rin si Ilusyo dahil may kaunting resistensya siya sa lason, pero hindi alam yun ng gagamba, kaya nakaupo lang ito doon, umaasang mawawala ng malay si Ilusyo dahil sa lason sa kalaunan. Nagpasya si Ilusyo na samantalahin ito at nagkunwaring gumagana sa kanya ang lason para lang maakit ang gagamba, at sa sandaling malapit na ito, tinamaan niya ito ng malaking pagsabog ng apoy, sinunog hanggang sa maging abo. Bilang resulta ng kanyang tagumpay, umabot sa antas 14 ang antas ni Ilusyo, ngunit hindi pa rin siya makagamit ng pagbabagong anyo ng tao, at hindi siya sigurado kung ano ang dapat niyang gawin. Pagkatapos magreklamo ng matagal, pinatay ni Ilusyo ang isang lobo para sa hapunan ngayong gabi at naghandang maghanap ng puno para magpalipas ng gabi, ngunit doon niya napansin ang isang bukas na kuweba sa malapit. Mukhang walang laman ang kuweba, kaya naisip niya na perpekto ito bilang bago niyang base, at agad siyang lumipat doon. Pagsapit ng gabi, inihanda niya ang karne ng lobo at sinimulang inihaw ito sa apoy, ngunit naalaala niya na nakakita siya ng ilang damo sa kagubatan kaninang umaga, kaya idinagdag niya ang mga ito sa karne, at nakakagulat na parang paminta ang lasa nito. Gustong-gusto niya ito dahil ito ang unang pagkakataon niyang makatikim ng tunay na anghang mula nang dumating siya sa mundong ito, at nagtapos siyang makuha ang titulong Mr. Chef bilang resulta. Nagsimula siyang magtanong-tanong kung kaya niyang makuha ang loob ng mga tao sa pamamagitan ng kanyang husay sa pagluluto, pero alam niyang hindi kailanman magtatagumpay iyon. Pagkatapos ng lahat, sino ang magtitiwala sa pagkaing ihahain ng isang dragon na may salot? Ang pinakamagandang pagkakataon niya para makuha ang tiwala nila ay noong cute pa siyang baby dragon, pero sa itsura niya ngayon, nagdududa siyang makikilala pa siya ni Miria. Nabanggit mo si Miria, nakita natin siya sa isang bar sa Nayon, at narinig niya lang ang isang chismis na nakita si Dose sa isang lugar sa kagubatan. Sabi ng matandang lalaki, naglalampas siya nang makita niya si Dose na naglalakad malapit, pero parang zombie ito at hindi sumasagot sa boses niya, kaya ang matalinong ginawa ng lalaki ay lumayo na lang sa halip na imbestigahan. Nang marinig ito ni Miria, natigilan siya dahil kahit kainahinala ang sinabi, bahagi pa rin siyang nakakaramdam ng pananagutan dahil hindi niya nailigtas sina Dose at Gantz, kaya gusto niyang puntahan at tingnan ito.
Agad na tinapos ni Mariel ang usapan dahil alam niya kung gaano kalala ang mga sitwasyong tulad nito, pero nakikita niyang talagang apektado si Miriel kaya pumayag siyang kontakin ang guild ng mga adventurer at ipacheck sa kanila ang sitwasyon. Kinabukasan, sa gubat, maagang nagising si Elucia at handa na naman para sa isa pang araw ng agresibong pagkuha ng XP, ngunit bigla na lang, nakita niya ang isang gumagalaw na basang lugar sa sahig. Akala niya mahinang halimaw lang ito, kaya sinubukan niyang i-scan ang mga istatistika nito, ngunit nang gawin niya ito, nagsimulang mag-glitch ang sistema dahil hindi sapat ang kanyang antas para maunawaan ang mga kakayahan ng bagay na iyon. Tinangka ng slime na atakihin si Elucia, ngunit nagawa niyang tumakas sa huling segundo. Matapos itong makalayo ng malayo, sa wakas ay nagpahinga siya, at wala pa rin siyang ideya kung ano ang bagay na iyon, ngunit hindi kailangan ng isang henyo para malaman na marahil ay hindi niya ito dapat pakialaman kung pinahahalagahan niya ang buhay. Nagpasya siyang maghanap ng biktima sa ibang bahagi ng kagubatan para sa araw na ito, at habang siya ay gumagala, natagpuan niya ang isang maliit na paso sa tabi ng isang puno. Naisip niya na ito ay isang magandang tuklas dahil maaaring magamit niya ito sa pag-iimbak ng mga prutas para sa ibang pagkakataon, ngunit sa sandaling mahawakan niya ang paso, nabuhay ito at inatake siya. Ang Podertos ay isang halimaw na may ranggong D, kaya sinubukan ni Elucia na patayin ito gamit ang isang fire punch, ngunit sa kasamaang palad, ang suntok na iyon ay halos walang nagawang pinsala, kaya sinimula ni Elucia ang mga spam attack sa pag-asang mabawasan ang health nito sa paglipas ng panahon. Nagawa niyang mabawasan ng malaki ang health ng paso, ngunit nang akala niya ay nanalo na siya, gumaling ang paso, at tuluyang naibalik ang lahat ng nawalang HP nito. Nagsisimula ng ma-frustrate si Elucia, kaya bilang huling pagsisikap, kinuha niya ang pot at nagpas siyang ihagis ito sa bangin para tapusin ito dahil wala itong paraan para lumangoy. Tila naging epektibo ito, dahil ilang sandali pa, nakatanggap si Elucia ng ilang XP dahil sa pagkatalo sa halimaw ng pot. Sa kasamaang palad, mukhang hindi nagustuhan ng ibang mga pot sa lugar ang ginawa ni Elucia sa kanilang kaibigan kanina, kaya nagsama-sama silang lahat upang bumuo ng pinakapangit na fusion na nakita ni Elucia. Tila iniisip ng mga pot na mas nakakatakot ang kanilang mga sarili sa paggawa nito, ngunit sa totoo lang, mas pinapadali lang nila para kay Elucia na durugan sila, kaya sinamantala niya ang pagkakataon, at ilang sandali pa, nakakuha siya ng mahigit 500 zapi at umabot sa level 30. Tumaas din ng malaki ang kanyang mga stats, ngunit sa kasamaang palad, wala siyang nakuhang anumang magagamit na pot pagkatapos ng buong pagsubok dahil nabasag lahat ang mga pot nang matalo niya sila. Gusto niya talagang makahanap ng mapaglalagyan ng lahat ng kanyang mga prutas at gulay sa hinaharap, at habang iniisip niya ito, may narinig siyang dumaan. Ipinaalam sa kanya ng sistema na ang nilalang na kanyang tinitingnan ay isang clay bear. Ito ay D-rank tulad ni Elucia, kaya sa tingin niya ay may magandang pagkakataon siyang talunin ito. At higit sa lahat, kung ito ay talagang gawa sa clay, pagkatapos itong talunin, magagamit niya ang natitirang clay para gumawa ng palayok para sa kanyang sarili. Maaari pa nga siyang gumawa ng ilang muebles para sa kanyang maliit na kuweba, kaya ito ay isang pagkakataon na hindi niya maaaring palampasin. Nagsimula siyang palihim na lumapit sa tabi ng oso habang itinatago ang kanyang presensya, at nang matagumpay niyang maangkin ang mataas na lugar, tuluyan niyang isinuko ang kanyang stealth advantage sa pamamagitan ng pagsigaw habang tumatalon pababa para atakehin ang oso. Narinig ng oso ang lahat ng sigawan at lumingon upang alamin kung ano ito, kung saan nakita nito si Elucia na diretsyong papunta rito. Ngunit sa halip na magpanik, ibinukaw lamang nito ang isang higanteng bibig sa tiyan nito at natarante si Elucia nang makita niya ito. Alam niyang gawa sa luwad ang halimaw, pero kung clay bear ang tawag dito, dapat ay mas mukhang oso ito ng kaunti. Sinugod ng oso si Elucia, kaya tumakbo siya palayo habang kinukuhaan ito ng mga pop shot, at nakakagulat, nagawa niyang makagawa ng kaunting pinsala sa oso, pero sa kasamaang palad, ang oso ay may espesyal na kakayahan na humawak sa mga ganitong sitwasyon, kaya sa susunod na sandali, tuluyan nitong gumaling ang lahat ng mga pinsala nito. Masama talaga ito para kay Elucia, dahil kung kayang magbagong buhay ang bagay na ito, ibig sabihin kailangan niya itong talunin sa isang shot lang, pero sa kasalukuyang level niya, wala siyang anumang galaw na sapat ang lakas para mabaril ang bagay na ito ng isang beses lang.
Ang pinakamahusay na naiisip niya ay ang buhatin ang oso at ihulog ito tulad ng ginawa niya sa mga palayok, pero walang paraan para makapagdala siya ng isang bagay na kasing laki niyan, kaya nagpasya siyang panatilihin ang kanyang hit and run strategy at umasa na lang na maubusan ng mana ang oso para magbagong buhay kalaunan. Gayunpaman, nang maayos na ang plano ni Elucia, bigla na lamang bumuo ng buhawi ang oso sa paligid nito, at nang mawala ang alikabok, nag-iba na ang anyo nito na may mga tusok sa buong katawan nito. Hindi ito patas para kay Elucia, dahil paano niya tatamaan ang oso gamit ang kanyang mga roll attack ngayon kung mayroon na itong mga tinak. Hindi na niya unti-unting mauubos ang HP ng oso, ngunit sa magandang panig, mukhang naubos na ng pagbabago ang maraming mana nito, kaya hindi na nito mapapagaling ang sarili nito ng kasing dalas ng dati. Pinutol ng oso ang isa sa mga tusok nito at inihagis ito kay Elucia, na nagawa niyang iwasan sa paglipas ng panahon, ngunit napansin niya na nagsimulang mawalan ng hugis ang tusok nang hindi na ito konektado sa clay bear, at nagbigay ito sa kanya ng ideya. Tumakbo siya papunta sa oso, at nang tamang-tama ang oras, pinilipit niya ang isa sa mga braso ng oso at sinimulan itong halmahin bilang isang maliit na bola. Pagkatapos ay tumalon siya sa ere dala ang bowl ang iyon at naghanda na hampasin ang oso gamit ang pinakamalakas na puwersang kaya niya, na tuluyang winasak ito ng sabay-sabay. Bilang resulta, nakatanggap siya ng napakaraming experience points at mabilis na umakyat sa level 33. Na-unlock din niya ang isang bagong skill na tinatawag na Nutcracker, na hindi gaanong maganda para sa kanya, ngunit tumpak ito, at ang pinakaimportante, sa wakas ay mayroon na siyang clay na kailangan niya, kaya handa na siyang umuwi at magsimulang gumawa ng ilang bagay. Di nagtagal, natapos na niya ang paggawa ng kanyang unang clay bowl, kaya gumawa siya ng pansamantalang kiln at inilagay ito doon para maghurno ng ilang sandali. Samantala, plano niyang kumuha ng pagkain, kaya pumunta siya sa kagubatan at nagsimulang maghanap ng ilang halaman. Nakakita siya ng ilang kabute malapit sa mga puno, at ipinaalam sa kanya ng system na ang mga bagay na ito ay mga lightning mushroom. Hindi sila namumunga ng anumang prutas at may posibilidad na kumuha ng sustansya mula sa ibang kalapit na halaman, ngunit ang mga ninakaw na sustansya ang nagpapasarap dito. Gayunpaman, mayroon itong bahagyang epekto ng paralysis, kaya kailangan niyang maging maingat tungkol doon. Alam ni Elucia na wala siyang resistensya sa paralysis, kaya nagpasya siyang huwag nang kumain ng mga kabute sa pagkakataong ito. Patuloy siyang naghahanap ng ilang magagandang halaman na makakain, at sa huli ay nakakita siya ng isang kawili-wiling kulay rosas na halaman, ngunit ito ay isang bulaklak na kumakain ng karne, kaya agad niya itong pinutol. Ipinaalam sa kanya ng sistema na ang bulaklak na kumakain ng karne ay isang bihirang halaman na maaaring kumain ng mga hayop, ngunit maaari itong tunawin ng asin, kaya karamihan sa mga ito ay nakaimbak sa puting supot sa ilalim ng halaman. Ito ay talagang magandang balita para kay Elucia dahil nangangahulugan ito na sa wakas ay maaari na siyang gumamit ng kaunting asin sa kanyang paghahanda ng pagkain, kahit na ang pinagmumulan ng asin ay maaaring medyo nakakadiri. Samantala, sa nayon ng mga tao, sinuway ni Maria ang mga utos ni Mariel at patungo sa kagubatan, sa kabila ng panganib, dahil naniniwala siyang maaaring buhay pa si Das, at kung ganoon nga, gusto niya itong hanapin. Wala siyang garantiya kung totoo ang sinabi ng matanda, o kung si Das talaga yun, ngunit labis siyang nakokonsensya dahil hindi niya napigilan ang dalawang iyon na pumasok sa kagubatan ng mag-isa at harapin ang mga panganib na hindi pa nila handa. Kaya nga niya napagpasyahan na pumunta sa kagubatan ng mag-isa, kung saan malamang na mahaharap siya sa mga panganib na hindi pa niya handa. Ngunit ano ang pinakamasamang maaaring mangyari? Pagbalik sa panig ni Elucia, nakakita siya ng isa pang set ng mga kabute, at ang mga ito ay tila maaaring maglakad at umatake kapag umabot na sa ganap na pagkahinog, ngunit hanggang noon, isa lamang silang kumpol ng mga regular na kabute na tumutubo mula sa lupa, at dahil doon ay perpekto ang mga ito para sa hapunan ni Elucia. Nakakita rin siya ng isa pang grupo ng mga kabute sa malapit, at ang mga ito ay tila may A-rank na halaga. Ipinaalam sa kanya ng sistema na ito ay napakahalaga, kaya kung aalagaan ng maayos, maaari kang kumita ng malaking halaga, at nasa sabik si Elucia na marinig ang lahat ng ito. Ngunit nang tanungin niya ang sistema kung ano talaga ang ginagawa ng mga kabute, ipinaliwanag ng sistema na ang mga kabute ay ginagamit sa paggawa ng droga, at agad na sinunog lahat ng mga ito ni Elucia dahil hindi niya sinusubukang maging isang nagbebenta ng droga.
Habang nangyayari iyon, patuloy pa rin si Maria sa paglalakad sa kagubatan, at napilitan siyang magtago mula sa lahat ng uri ng halimaw dahil wala siyang paraan para labanan ang mga ito ng mag-isa, ngunit patuloy pa rin siyang sumusulong. Tungkol naman kay Ilusha, naghahanap pa rin siya ng makakain, at nagkataong nakakita siya ng ilang berry na tumutubo sa tabi ng isang puno. Ang mga berry ay pampalasang may mataas na antas ng bee na hinahanap-hanap ng mga maharlika, at napakamahal nito kaya't parang saffron ito sa mundong ito. Walang ideya si Ilusha na ang prutas sa kagubatang ito ay maaaring maging ganito kahalaga, ngunit dahil mayroon siyang patuloy na supply, sabik na siyang umuwi at subukan ito sa hapunan ngayong gabi. Papunta pa rin si Maria sa kagubatan, at nagsisimula na siyang mag-isip tungkol dito dahil ang pagpunta pa sa kagubatan ay medyo mapanganib. Tutal, hindi mo naman talaga malalaman kung anong uri ng nakakatakot na halimaw ang maaaring nagkukubli sa kailaliman ng kakahuyang iyon, naghihintay na lumunin siya. Samantala, ang nakakatakot na halimaw na tinutukoy ay abala sa paghahanap ng kanyang napakaraming berry. Napagpasyahan ni Maria na mas ligtas na tumingin-tingin sa paligid ng kagubatan bago ipagsapalaran ang kanyang buhay sa pamamagitan ng paglubog ng malalim, na marahil ay isang magandang ideya. Nang gabing iyon, naglagay si Ilusha ng ilang kumikinang nakabute sa kanyang kuweba para sa natural na liwanag, at sa wakas ay natapos na ang kanyang mga mangkok na luwad, para magamit niya ang mga ito sa pagluluto. Pinulot niya ang lahat ng sangkap na kanyang nakalap sa buong araw at inihagis sa palayok para gumawa ng nilaga, at natutuwa talaga siya na natagpuan niya ang asin na iyon ng mas maaga dahil mas pinasarap nito ang pagkain. Ito ang unang totoong pagkain na natikman niya simula nang ipanganak siya sa mundong ito, at kahit na kailangan pa niyang pagbutihin ang kanyang kakayahan sa pagluluto, ito ang unang pagkakataon na naramdaman niyang isa siyang normal na tao sa loob ng ilang panahon. Mayroon pa siyang natitirang luwad, kaya plano niyang gumawa rin ng ilang tasa at marahil ay palamutian pa ang loob ng kuweba. Kinabukasan, nakita natin ang isang karwahe na dumadaan sa lugar na may 2 pasahero, at sila pala ang mga adventurer na ipinadala ng guild upang imbestigahan ang kakaibang aktibidad ng halimaw na nangyayari sa kagubatang ito kamakailan. Nang araw na iyon, bumalik si Ilusha sa kanyang kuweba pagkatapos ng isang matagumpay na pangangaso, at nakita natin na medyo abala siya sa kanyang kasanayan dahil ang kanyang silid ay puno na ngayon ng lahat ng uri ng palayok. Sinimulan na rin niyang katayin ang mga lobo at kolektahin ang kanilang mga balat para makagawa siya ng maayos na damit mamaya. Medyo nasasanay na siya sa pamumuhay sa mundong ito ngayon, at nagsimula na rin siyang mag-imbak ng pagkain para hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa pangangaso araw-araw. Sa kasamaang palad, hindi pa niya alam kung paano pipigilan ang mga nilalang na kumain habang hindi siya nakatingin, ngunit may ideya na siya ngayon. Plano niyang gumawa ng isang espesyal na batch ng jerky na puno ng bawat nakalalasong halaman na mahahanap niya para mag-isip-isip ang lahat ng mga unggoy na iyon sa susunod na hawakan nila ang kanyang pagkain. Lumabas siya at hinanap ang anumang nakalalasong sangkap na mahahanap niya, at napunta siya sa isang bukid ng makukulay na bulaklak, ngunit habang nasa bukid ng mga bulaklak, nakasalubong niya ang isang halimaw na hindi pa niya nakikita noon. Sinabi sa kanya ng sistema na ang halimaw na ito ay tinatawag na Venom Princess, at nagtataglay ito ng napakaraming kasanayan na may kaugnayan sa lason, kaya nanatiling nakabantay si Ilusha sa paligid nito. Sa kasamaang palad, nagawa siyang ilihis ng atensyon ng butiki ng sapat na panahon upang palihim na lumapit sa likuran ni Ilusha at kagatin siya sa balikat, at kahit na may kaunting resistensya si Ilusha sa lason, hindi biro ang lason ng Venom Princess, kaya hindi nagtagal ay nawalan siya ng malay sa sahig dahil sa lahat ng sakit. Ang lasong ito ay mas malakas kaysa sa anumang naranasan ni Ilusha dati, kaya kahit na may resistensya siya sa lason, mawawala na siya sa lalong madaling panahon kung hindi siya makahanap ng paraan upang malutas ito. Wala siyang natagpuang anumang uri ng mga halamang panglunas dito, kaya tumingin siya sa Venom Princess at umaasa na makakakuha siya ng kapaki-pakinabang na impormasyon mula sa sistema tungkol dito upang magamot ang lason bago pa huli ang lahat. Ayon sa sistema, ang Venom Princess ay isang uri ng halimaw na nangangaso sa pamamagitan ng paglalason sa kanyang target at pagkatapos ay naghihintay na mamatay ito bago salakayin ang kanilang bangkay. Ang lason ng prinsesa ay nagmumula bilang isang byproduct ng maraming nakalalasong halaman na kanilang kinakain ng regular, ngunit bilang resulta, ang kanilang katawan ay natural ding gumagawa ng isang anti-venom.
Ibig sabihin nito na kung makuha ni Elucia ang Venom Princess, makakakuha siya ng antidote mula sa katawan nito, ngunit hindi magiging madali ang pagkuha nito. Nakakagalaw pa rin si Elucia ng kaunti dahil sa kanyang resistensya sa lason. Pinaghihinalaan niyang nagtatago ang Venom Princess malapit, naghihintay na matapos siya ng lason. Nang mapagtanto ito, nagpa siya si Elucia na magmukhang tumatakbo siya palayo. Kung akala ng prinsesa na ang kanyang pagkain ay tumatakas, ayaw niyang palampasin ang pagkakataon at hahabulin ito. Doon plano ni Elucia na gamitin ang kanyang roll ability para maunahan ito, baligtarin ang sitwasyon, at mahuli ito sa di inaasahang pagkakataon. Pero sa kasamaang palad, lumalabas na kaya rin ng Venom Princess na gamitin ang roll ability, kaya wala na ang ideya ng pag-unahan. Pero mabilis na nakaisip si Elucia ng ibang plano at nagpa siya na dalhin ang Venom Princess sa bangin na iyon mula kanina upang makagulat siya. Patuloy siyang tumatakbo sa kagubatan, ngunit habang siya ay nagro-roll, bigla siyang natapilok ng isang spike, at doon nalaman ni Elucia na ang Venom Princess ay may kakayahang gumamit ng ibang mga kasanayan habang nasa gitna ng pag-roll, at hindi niya ito sa tingin ay patas dahil hindi niya kayang gawin iyon. Pero wala siyang ibang pagpipilian kundi harapin ito hanggang makumpleto niya ang kanyang plano. Ilang sandali ang lumipas, nagawa ni Elucia na akitin ang Venom Princess papunta sa bangin at napalabas ito sa kanyang pag-ikot, ngunit habang ipinagmamalaki niya ang kanyang sarili sa pagpapatupad ng isang perpektong plano, agad niyang napagtanto na may isang malaking kapintasan. Kung mahulog ang Venom Princess sa ilalim ng bangin, hindi niya makukuha ang anumang antidote sa katawan nito, na nangangahulugang mamamatay siya. Hindi niya maaring hayaan na mangyari iyon, kaya't sumunod siya sa Venom Princess, pero nang akala niya ay hindi nalalala ang sitwasyon, bigla niyang naramdaman ang epekto ng lason sa kanyang katawan, at nagsisimula ng malabo ang kanyang paningin. Pinagtagumpayan niya ang sakit at nakarating sa Venom Princess sa tamang oras upang gamitin ang kanyang apoy na hininga upang itulak silang dalawa palabas ng bangin at sa lupa, ngunit habang siya ay teknikal na ligtas. Ang mga epekto ng lason ay aktibo pa rin sa kanyang katawan, kaya hindi nagtagal, nahimatay si Elucia. Samantala, sa bahagi ni Miria, ginugol niya ang buong araw sa paghahanap sa paligid ng gubat para kay Das, ngunit wala siyang natagpuang bakas niya, at habang nagbabalik siya sa nayon, narinig niya ang boses ni Mariel na tinatawag siya, kaya lumabas siya mula sa mga palumpong at nagkunwari na parang walang nangyari. Nakapagpahinga si Mariel nang sa wakas ay makita niya si Miria dahil nagsisimula na siyang mag-alala na baka gumawa ng kalokohan si Miria at maglakbay mag-isa sa kagubatan. Kanina, napagtanto niyang hindi na siya nakakarinig mula kay Miria sa loob ng ilang oras, kaya't pumunta siya sa bahay nito para tingnan kung okay lang siya, pero wala siya roon, kaya't nagpa siya si Mariel na hanapin ang buong nayon. Masaya lang siya na ligtas si Miria, pero tinanong niya si Miria kung sigurado siyang hindi siya pumasok sa gubat sa anumang pagkakataon. Ganap na itinanggi ni Miria na pumasok siya sa gubat, na isang halatang kasinungalingan, pero wala namang paraan si Mariel para malaman iyon ng tiyak, kaya tinanggap na lang niya ito. Sinabi niya kay Miria na nakatanggap siya ng liham mula sa guild na nagsasabing may ilang mga adventurer na naipadala na sa gubat ayon sa kahilingan, kaya tiniyak niya kay Miria na wala nang kailangang ipag-alala tungkol sa paghahanap kay Das dahil ang mga profesional na ang bahala dito. Samantala, sa gubat, sa wakas ay nagising na si Elucia mula sa kanyang koma, at nagulat siya na buhay pa rin siya sa kabila ng lahat ng pinsalang dulot ng lason mula sa Venom Princess. Ngunit sandali lamang, napagtanto niya na ang Venom Princess ay nakatayo pa rin sa tabi niya. Nagtalon siya sa takot dahil akala niya sinusubukan pa rin siyang kainin ng Venom Princess, pero kalaunan ay napagtanto niya na tila walang masamang intensyon ang Venom Princess. Sa katunayan, para bang iniligtas siya nito. Tinanong niya ang Venom Princess kung binigyan siya nito ng antidote sa lason habang siya'y walang malay, at nang makumpirma ito, pinasalamatan niya ang Venom Princess sa tulong nito. Sinubukan nga siyang patayin ito kanina, pero marami na ring mga halimaw ang pinatay ni Elucia sa gubat na ito, kaya hindi na siya makapagreklamo. Masaya lang siya na mayroon na siyang kasama na makakasama para hindi na siya kailangang makipag-usap sa sarili niya palagi. Kinagabihan, dinala ni Elucia ang Venom Princess pabalik sa kanyang tahanan at naghanda ng pagkain gamit ang ilan sa mga sangkap na nakuha niya kaninang araw. Mukhang talagang nasisiyahan ang Venom Princess sa pagkain, at natuwa si Elucia na sa wakas ay may kasama na siyang makakain,
kaya sinabi niya sa Venom Princess na malaya itong manatili dito hanggat gusto nito. Kaya't noon, napansin ng Venom Princess ang isang bar aisles na mukhang nakakatakot doon, at ipinaliwanag ni Eluya na ito ay isang batch ng lason na ginawa niya sa sarili niya. Pero pagkarinig ng Venom Princess doon, agad itong nagsimulang uminom ng lason. Sa simula, talagang nag-aalala si Eluya, pero naalala niya na ang Venom Princess ay immune sa karamihan ng mga lason, kaya hindi ito nagdudulot ng tunay na pinsala. Laban sa kanyang mas mabuting paghatol, nagpa siya si Eluya na tikman ang kaunti ng lason upang malaman kung ano ang lasa nito para sa Venom Princess, ngunit mabilis niyang natutunan sa masakit na paraan na ang pagtikim ng lason ay hindi magandang ideya. Kinabukasan, nagpatuloy si Eluya sa pangangaso kasama ang Venom Princess, at nagiging malapit sila dahil ang kanilang pagtutulungan ay talagang walang kapintasan hanggang ngayon, at mukhang nagkakasundo sila ng mabuti. Kinabukasan, dinala ni Eluya ang Venom Princess para mamitas ng maanghang na mga berry, ngunit lumalabas na hindi gaanong gusto ng prinsesa ang maanghang kumpara kay Eluya, kaya tumakbo siya upang maghanap ng ibang makakain. Sinundan ni Eluya ang prinsesa, ngunit sa kanyang pagkabigla, nakita niya ang prinsesa sa tabi ng isang mukhang nakakatakot na kabute. Ang kabute ay naglalaman ng nakamamatay na lason, na marahil ay dahilan kung bakit gusto niyang kainin ito, ngunit amoy ito ng nabubulok na katawan, at ayaw ni Eluya na makatagpo ng amoy na iyon buong araw. Kaya't sinunog niya ang kabute hanggang sa maging uling ito, na nagdulot ng labis na pagkagalit sa prinsesa. Humingi siya ng tawad at nangakong hahanap ng ibang nakakalason na pagkain para sa kanya, ngunit bigla na lang, bumuo ang prinsesa ng pangil na luwad. Sa simula, akala ni Eluya na galit pa rin siya sa kanya, pero hindi yon ang kaso. Napansin niya talagang may sumusunod sa kanila mula sa likod ng mga bushes, kaya inatake niya ito, at isang 2 ulong halimaw na aso ang lumitaw. Hindi pa kailanman nakakita si Eluya ng ganitong bagay, pero nararamdaman niyang hindi niya ito kayang hawakan ng basta-basta, kaya't humingi siya sa sistema na i-scan ang mga stats nito. Lumabas na ang halimaw ay level 39, at hindi lang ito may napakalakas na stats, kundi mayroon din itong napakaraming kasanayan, kabilang ang manipulasyon ng gravity. Sa totoo lang, hindi sigurado si Eluya kung kaya niyang manalo sa laban-laban sa halimaw na ito, kaya nagsisimula na siyang magpawis ng kaunti. Isinasaalang-alang niyang tumakas sandali, pero napansin niyang may mga kakayahan din ng halimaw sa pagsubaybay, kaya't mababa ang tsansa niyang makatakas sa kasalukuyan. Ibig sabihin, wala na siyang ibang pagpipilian kundi makipaglaban, at sa kabutihang palad, kasama niya ang prinsesa ng lason, kaya napakasimple lang ng kanilang estratehiya sa pag-atake. Si Eluya ang mag-aakit ng atensyon ng halimaw mula sa harapan habang hihintayin ng prinsesa ng lason ang tamang pagkakataon para hampasin ito ng kanyang lason. Magandang plano ito, pero medyo minamalat ni Eluya kung gaano kahirap talagang tamaan ang isang 2 ulo na lobo dahil habang sinusubukan niyang suntukin ang asul na ulo, tinadyakan siya ng pulang ulo pabagsak sa sahig. Ang asul na ulo ay nagsimula ng mag-cast ng spell na nag-trap kay Eluya sa isang gravity field. Nasa seryosong panganib siya dito dahil halos hindi na siya makagalaw, pero sa kabutihang palad, kasama pa rin ni Eluya ang prinsesa ng lason, kaya gumamit siya ng luwad na bala upang guluhin ang spell ng asong asol, pinawalang bisa ang larangan ng grabidad at pinayagan si Eluya na makagalaw muli. Sinamantala niya ang pagkakataong ito at naglabas ng napakalakas na hininga ng dragon sa halimaw, sinindihan ito at nagdulot ng napakalaking pinsala. Ngunit habang siya ay nagdiriwang ng kanyang matagumpay na atake, nahahati ang mga apoy, at nakita ni Eluya na gumagaling ang halimaw sa gitna ng laban, na muli, hindi niya ito nakikita bilang patas. Sa puntong iyon, nagsimula ang asul na ulo na mag-cast ng isa pang spell, ngunit mukhang mas malakas ito kaysa sa huli, kaya't ayaw ni Eluya maghintay para malaman kung ano ang mangyayari. Agad siyang sumugod ng diretso upang umatake, at tulad ng dati, hinarang siya ng pulang ulo, ngunit inaasahan na ito ni Eluya. Pagkatapos ng lahat, hindi mahalaga kung makagat siya basta't mapigilan niya ang spell na iyon, at kebs na kebs siya sa tamang distansya para supukan ang asong ulol, na yun mismo ang ginawa niya. Ito rin ay nagbigay ng sapat na pagkakataon para sa prinsesa ng lason na tumalon mula sa isa sa mga puno at lasunin ang lobo, at ngayon na ang lobo ay nalason na, iniisip ni Eluya na halos tapos na ang laban.
Sinubukan ng wolf na pagalingin ang sarili niya, pero ang pinsalang dulot ng lason ay mas mabilis kaysa sa pag-recover ng kalusugan, kaya't ilang sandali na lang at mamamatay na ang wolf. Gayunpaman, nang akala na ito na ang katapusan, ang pulang ulo ng wolf ay gumawa ng isang matinding hakbang at kinagat ang asul na ulo upang mapigilan ang pagkalat ng lason. Si Eluya ay nagulat dahil hindi niya alam na posible pala iyon, pero kahit papaano, sa pagkawala ng asul na ulo, hindi na ito dapat makapaggamit ng gravity magic. Pero sa kasamaang palad, mayroon na itong mas masahol pa. Ang lobo ay may kakayahang tinatawag na sakripisyo, na nangangahulugang kung ang isa sa mga ulo nito ay mapuputol, babalik ito bilang isang mapaghiganting ulo ng multo, at dahil ang lason ng prinsesa ng lason ang pumatay dito, diretso itong pupunta sa kanya. Sinusubukan ni Eluya na protektahan ang prinsesa, pero humaharang ang lobo sa kanyang daraanan, kaya kailangan niyang asikasuhin muna ito. Ipinagpag niya ito sa hangin, at habang bumabagsak ito, hinawakan ni Eluya ang ulo nito at pinukpok ito sa lupa ng buong lakas. Agad siyang nagmadaling hanapin ang prinsesa ng lason at nanalangin na buhay pa ito dahil siya ang kauna-unahang at tanging kaibigan na nakuha niya mula nang dumating siya sa mundong ito, kaya't hindi niya alam kung ano ang gagawin niya kung may masamang mangyari sa kanya. Sa wakas, nakatagpo siya ng isang lumangoy ng dugo sa sahig, at bumagsak ang kanyang puso nang mapagtanto niyang ang dugo ay pagmamay-ari ng prinsesa ng lason. Sinimulan niyang tawagin siya at umaasa na malapit pa rin siya, at nang malapit na siyang mawala ng pag-asa, narinig niya itong sumagot mula sa ilalim ng ilang mga palumpong malapit. Sugat na sugatan siya, pero buhay pa rin, at iyon lang ang mahalaga kay Eluya sa ngayon. Maya-maya, ang ulo ng lobo ay lumipad sa paligid ng sulok sa pagtatangkang tapusin ng prinsesa ng lason, ngunit walang paraan na papayagan ni Eluya na mangyari iyon sa kanyang watch, kaya pinagsasampal niya ang ulo hanggang maging isang magulong dugo, at pagkatapos ay inaalagaan niya ang prinsesa ng lason sa kanyang kamay upang maihatid siya pauwi. Napakaluwag ng kanyang pakiramdam na nailigtas niya siya sa tamang oras, at iniisip niya sa sarili na basta't kasama niya siya, hindi na siya nagmamalasakit sa transformasyong tao. Ngunit bigla, ipinaalam ng sistema na umabot na siya sa antas na sapat upang ma-unlock ang kanyang human transformation, at sa totoo lang, hindi ito inaasahan ni Eluya. Samantala, sa nayon ng mga tao, ipinakita ni Mariel kay Miria ang isang lumang aklat tungkol sa mga halimaw dahil naging interesado siya sa mga ito kamakailan. Ang libro ay naglalaman ng impormasyon tungkol sa iba't ibang uri ng mga nilalang na nagtatago sa kagubatan mula sa mga madidilim na uod, na mga F-rank na halimaw na napakahina na kahit isang tagapagpagaling tulad ni Miria ay madali lang silang mapapatamba. Ngunit kapag umakyat ka sa mga D-rank na halimaw, nagiging mas mapanganib ang mga ito. Ang mga talaan ng aklat ay umaabot hanggang sa mga B-rank na halimaw, at sinasabing napakalakas ng mga ito na tanging mga bayani lamang ang kayang labanan ang mga ito, kaya't walang normal na tao ang magkakaroon ng pagkakataon. At sa ilalim nila ay ang mga C-rank na halimaw. Isang halimbawa ay ang C-rank Rock Dragon, na teknikal na maaaring mapatalo sa isang napakamaayos na koordinadong atake, ngunit madali pa rin itong mapapatay ang isang normal na tao, kaya't laging seryoso si Mariel kapag sinasabi niyang huwag maglakad-lakad sa gubat ang mga tao. Kakatapos lang noon, narinig ni Mariel ang ilang mga yapot na papalapit sa pintuan, at mukhang dumating na ang mga adventurer na ipinadala ng guild. Sa daan patungo sa nayon, tinanong ni Yuno si Meltia kung sigurado siyang magandang ideya ang tumanggap ng C-rank na misyon kahit na sila lang dalawa ngayon. Sang-ayon si Meltia na mahirap talaga ang mga C-rank na misyon, pero sa tingin niya mas maginhawa ito dahil kung sakaling maging delikado, maaari niyang iwan si Yuno at tumakbo na lang. Nagagalit si Yuno na talagang iiwan siya ni Meltia, pero sinabi ni Meltia na nagbibiro lang siya at hindi naman talaga siya nagbabalak na makipaglaban ng husto. Maaaring C-rank na misyon ito, pero ang layunin nila ay maghanap lang sa gubat, kaya hindi naman kailangang pumatay ng mga halimaw. Sa wakas, nakarating sila sa bahay ni Mariel at pumasok upang batiin siya. Ibinigay ni Mariel sa kanila ang mga detalye ng misyon at ipinaliwanag na isang lalaking nagngangalang Das ang kamakailan lamang na nawala sa gubat matapos makipaglaban sa isang batong dragon, at nararamdaman ni Miriam na siya ang may kasalanan sa sitwasyon, kaya pinaghihinalaan ni Mariel na palihim na lumalabas si Miriam sa gubat upang hanapin siya, naniniwala na buhay pa ito.
Upang mapigilan ito bago pa masaktan si Miria, gusto ni Mariel na pumasok sina Meltia at Yuno sa gubat at maghanap ng ebidensya ng pagkamatay ni Das. Sa ideal na sitwasyon, mas mabuti kung makikita nila ang kanyang katawan, pero sa pinakamasamang senaryo, maaari na lang silang maghanap sa gubat ng ilang araw at bumalik upang iulat na wala silang natagpuang ebidensya na buhay pa si Das. Samantala, sa gubat, binalot ni Ilyusi ang prinsesa ng maraming halamang gamot upang mabilis na maghilam ang kanyang mga sugat, at habang siya ay nagpapahinga, nagpasya siyang umalis dahil sabik na siyang subukan ang kanyang kakayahang magbago ng anyo sa tao. Iniisip niya na medyo iron iko na nakuha niya ang kakayahang iyon sa sandaling nagpasya siyang hindi niya ito kailangan, pero hindi niya tatanggihan ang pagkakataong makipag-ugnayan sa mga tao. Bagaman, medyo nag-aalala siya na baka magtapos siya na maging isang cute na babae, dahil ganoon kadalas ang mga nagiging resulta ng mga transformation, pero haharapin niya yun kapag dumating na ang pagkakataon. Inactivate niya ang kakayahang mag-transform sa tao, pero habang nagbabago ang kanyang katawan, sa halip na makuha ang tunay na katawan ng tao, nakakuha siya ng bahagyang mas mataas na katawan ng dragon na sobrang chopped ang itsura. At saka bukod sa pangit, ang kanilang anyo ay pinapababa rin ang kanyang lakas ng atake at HP sa kalahati habang sabay na kumakain ng kanyang MP para mapanatili ang anyo. Walang silbi ito para kay Ilyusi, at pakiramdam niya ay muli siyang naloko ng sistema, kaya't bumalik siya sa kanyang buong anyong dragon at nahiga doon sa pagkatalo. Samantala, sa ibang bahagi ng gubat, parehong nagtagumpay sina Melty at Yuno na talunin ang isang halimaw na gagamba, ngunit kumain ito ng maraming lakas nila, kaya mababa na ang kanilang enerhiya ngayon. Patuloy silang naghahanap sa kagubatan, ngunit madilim na ngayon, at lalong lumalakas ang mga halimaw sa lugar habang lumalalim sila. Talagang duda ni Yuno na may sinumang tao ang makakaligtas dito sa mga ganitong kondisyon, kaya iniisip niyang walang silbi ang patuloy na paghahanap kay Das, pero sandali lang, natagpuan nila ang yungib ni Ilyusi, at kahit anong anggulo ang tingnan nila, mukhang gawa ng tao ang mga estatwa sa labas ng yungib. Iminungkahi ni Yuno na maaaring ginawa ito ng mga sumasamba sa dragon, ngunit hindi iniisip ni Melty na ang mga tao sa nayon ay mukhang may ganitong uri ng relihiyon, kaya tiyak na may nangyayari dito. Noong mga sandaling iyon, naamoy ni Yuno ang masarap na amoy malapit sa pasukan, at pagkatapos maghanap ng kaunti, nakita niya ang karne na isinabot ni Ilyusi sa puno, at ito ay nagbigay daan kay Melty na maniwalang may tao malapit, kaya nagpasya siyang imbestigahan ang kuweba para sa iba pang kakaiba. Pagpasok sa kuweba, nakumpirma ang mga hinala ni Melty nang makita nila ang iba't ibang uri ng ilaw, balahibo, at mga nakatagong prutas sa silid. Napansin ni Yuno na ang isang palayok ay naglalaman ng prutas na kilala bilang pulang ginto dahil napakahalaga nito na karamihan sa mga tao ay hindi man lang ito makita ng personal, at naisipan ni Yuno na kumuha ng kaunti para sa sarili niya, pero pinigilan siya ni Melty dahil baka magkaproblema sila. May malinaw na may nakatira dito, at sa kanilang kaalaman, maaaring taguan ito ng mga magnanakaw, kaya mas mabuting huwag makialam ni Melty sa mga kainahinalang gawain. Noong mga sandaling iyon, nagising si Princess mula sa kanyang pag-idlip, at agad siyang naging mabagsik sa dalawang estrangherong tao na pumasok sa tahanan ni Ilyusi. Nakatikip na siya sa kanila, pero sa huling sandali, huminto siya at lumingon upang umalis sa kuweba. Walang ideya sina Melty at Yuno kung bakit nagpa siya ang Venom Princess na iwan silang mag-isa, pero parehong nakahinga sila ng maluwag dahil ang isang kagat mula sa nilalang iyon ay tiyak na magiging kamatayan nila. Iminungkahi ni Melty na lumabas na sila sa kuweba bago pa bumalik ang prinsesa, ngunit hindi niya alam na sa labas ng kuweba, si Lucia ay kasalukuyang naglalakad-lakad, nag-iisip kung paano haharapin ang unang pakikipag-ugnayan na ito sa mga tao. Nakita niyang pumasok sila sa kuweba ilang minuto na ang nakalipas, kaya nagpadala siya ng mensahe kay prinsesa para masiguro na hindi niya sila masasaktan. Mula sa nakita niya, ang isa ay mukhang isang babaeng kabalyero habang ang isa naman ay isang demi-human na may anyong aso, at umaasa siyang mamamangha sila sa kung gaano niya kaayos na pinalamutian ang kanyang mga loob upang magkaroon siya ng mapag-uusapan. Gayunpaman, sandali lamang ang lumipas at naalala niyang siya ay isang dragon pa rin, at malamang na matatakot sila sa sandaling makita siya, naiisipin na siya ay isang halimaw na nandyan upang umatake. Kaya nag-isip siya ng isang ideya at nagpa siya na gamitin ang anyong tao. Pagkatapos ng lahat, dahil may mga demi-human sa mundong ito,
may posibilidad na tanggapin nila siya bilang isang napakapangit na taong butiki. Sa wakas, inactivate niya ang Transform Scion at nilapitan ang mga babae, ngunit agad na pagkatapos niyang batiin sila, parehong natatakot ng labis sina Yuno at Meltia. Kaya't tinamaan siya ni Yuno gamit ang kanyang pangpang, at sinaktan siya ni Meltia gamit ang isang kasanayan sa espada. Si Ilusia ay halos hindi nasaktan dahil siya ay medyo mas malakas kaysa sa dalawa, at nang mapagtanto ni Meltia na wala silang laban sa kanya, sinabi niya kay Yuno na kailangan nilang tumakas, na nag-iwan kay Ilusia na malungkot dahil sa kanyang nabigong pagtatangkang makipag-socialize. Ilang minuto ang lumipas, tumigil na sa pagtakbo sina Meltia at Yuno, at nakahinga sila ng maluwag na hindi sila hinahabol ni Ilusia, pero hindi nila alam kung ano ang gagawin ngayon. Sinasabi ni Yuno na dapat silang bumalik sa nayon at iulat ang nangyari, pero hindi iniisip ni Meltia na magandang ideya iyon dahil kung babalik sila ngayon, halos wala silang maiuulat na may kinalaman sa kanilang misyon. Kaya sa ngayon, nagpasya siyang tawagan ang natitirang mga miyembro ng grupo para humingi ng tulong dahil kakailanganin nila ng mas maraming tao kung gusto nilang magpatuloy sa paglalakbay sa mas malalim na bahagi ng gubat. Kinabukasan, nagising si Ilusia matapos ang isang magandang tulog at kumuha ng ilan sa mga miyay na nakasabit sa mga puno para sa agahan. Medyo nalulungkot pa rin siya tungkol sa nangyari kahapon, pero alam niya kung paano siya pasasayahin. Naalala niya kung paano yung mga tanga-atong unggoy sa gubat ay palaging nagnanakaw ng lahat ng kanyang karne, kaya lumapit siya kay prinsesa at humingi ng kaunting pabor. Sabi niya gusto niyang lagyan niya ng lason ang isang batch ng karne na inihahanda niya para kapag sinubukan ng mga unggoy na nakawin ito, mamamatay sila. Medyo nagulat si Princess sa kahilingan ni Ilusia, pero pumayag pa rin siyang gawin ito, at ilang sandali lamang, isang batch ng walang kulay at walang amoy na lason ang nalikha. Impressed si Ilusia dahil kung hindi niya alam ang mas mabuti, akala niya ay isang mangkok ng tubig ito, at talagang ipinagmamalaki ni Princess ang kanyang sarili. Pagkatapos, ibinabad ni Ilusia ang isang bangkos ng karne sa lason at isinabot ito bago maghintay na kunin ng mga unggoy ang pain, at hindi nagtagal, nahulog sila dito. Isa sa mga unggoy ay nawalan na ng malay dahil sa lason at nagwawala sa sakit sa lupa, habang ang tatlo pang unggoy ay mukhang labis na naguguluhan. Kinuha ni Ilusia ang pagkakataon na tumalon at ibagsak ang ibang mga unggoy sa lupa bilang ganti sa lahat ng beses na ninakaw nila ang kanyang karne. Gayunpaman, tumanggi ang mga unggoy na sumuko ng walang laban, kaya't pinalibutan nila si Ilusia at naghanda ng isang sabay-sabay na atake upang mapagtagumpayan siya, ngunit sa kasamaang palad para sa kanila, hindi nag-iisa si Ilusia. Sa pagtutulungan nila ni Princess, madali nilang naalis muli ang mga unggoy, ngunit marahil dapat na nilang pinatay ang mga ito noong pagkakataon na iyon, dahil isa sa mga unggoy ang nakabangon at nagsimulang maglabas ng malalakas na tunog na katumbas ng pagtawag ni Megumi kay Big Rogo para sa tulong. Sandali lang, naramdaman ni Ilusia na may malaking bagay na papalapit sa kanya, at bago pa man niya malaman, dumating na ang Alpha Monkey, na lubos na nakatuon sa pagdepensa sa kanyang grupo. Medyo natatakot si Ilusia dahil hindi niya inaasahan na mag-trigger ng ganitong laban sa boss, pero wala na siyang magagawa, kaya't nagpasya siyang tingnan ang mga stats ng unggoy para makita kung ano ang kanyang kahaharapin. Ang mga stats ng Alpha Monkey ay halos kapantay ng mga stats ni Ilusia, pero may isang pangunahing kalamangan ito. Ang Alpha ay may ilang mga kasanayang nagpapalakas sa kanyang mga tagasunod, at nangangahulugan niyo na ang natitirang mga unggoy ay naging seryosong banta na ngayon. Ang mga unggoy ay mas mabilis at mas malakas kaysa dati, at kahit na tinutulungan siya ni Prinsesa, hindi pa rin pabor sa kanila ang laban. Sa katunayan, nahawakan siya at muntik nang itapon sa isang puno sa isang pagkakataon, pero nailigtas niya siya sa huling sandali. Seryosong nag-aalala si Ilusia na baka masaktan na naman si Princess tulad ng dati, kaya kailangan niyang makahanap ng paraan upang matapos ito ng walang anumang pagkatalo. Nakiusap siya sa sistema na bigyan siya ng impormasyon tungkol sa Alpha, at sinabi sa kanya na ang Alpha ay isang evolved na bersyon ng mga orangutan, at naging pinuno ng clan sa pamamagitan ng pagkatalo sa dating pinuno ng clan sa labanan. Ang impormasyong iyon ay talagang walang silbi kay Ilusia, ngunit naaalala niyang nakita niya ang kakayahang telepatya sa maraming kasanayan ng Alpha, kaya napagtanto niyang maaaring makipag-ugnayan siya rito.
Pero una-una, kailangan niya ng isang piraso para sa negosasyon, kaya kinuha niya ang unggoy na na-poison kanina at itinaas ang mga pangil nito sa leeg nito. Nakita ito ng Alpha at pinigilan ang kanyang mga nasasakupan na umatake upang ma-activate nito ang kanyang telepathy skill at tanungin si Illucia kung ano ang ginagawa nito. Sinabi ni Illucia sa Alpha na ang unggoy na hawak niya bilang hostage ay kasalukuyang nasa ilalim ng epekto ng laso ni Princess, at sa tamang panahon, tiyak na mamamatay ito, ngunit hanggat handa ang Alpha na palayain sila. Magbibigay si Princess ng antidote. Mukhang makatuwirang kasunduan ito kay Illucia, ngunit agad itong tinanggihan ng Alpha dahil itinuring niyang masyadong mapanganib si Illucia at ang Princess upang iwanang mag-isa, kaya't balak niyang alisin sila kahit gaano karaming unggoy pa ang kailangan niyang isakripisyo. Talagang hindi ito maganda dahil hindi matitiyak ni Illucia na siya at si Princess ay mananalo laban sa Alpha at sa kanyang mga unggoy, pero doon niya naisip ang hamunin ang Alpha sa isang duelo. Ayon sa mga tradisyon ng mga unggoy, kinakailangang tanggapin ng pinuno ang anumang hamon sa duelo, at ang hindi pagtanggap dito ay magiging patunay na ang Alpha ay isang duwag, kaya tinanggap niya ang mungkahi ni Illucia. Pero pinakuha niya ang isa sa kanyang mga unggoy na hawakan si Prinsesa bago ang laban upang siguraduhing hindi siya makialam sa duelo. Si Illucia ay nakahinga ng maluwag nang magawa niyang gawing 1v1 ang laban na ito dahil mas mataas na ang tsansa niyang manalo ngayon, ngunit hindi pa rin magiging madali ang talunin ng Alpha dahil mayroon itong sertipikadong galing sa gubat. Nakatanggap si Illucia ng ilang suntok bago niya napagtanto na hindi siya makakapag-compete sa lakas, kaya sinubukan niyang gamulong palayo upang makakuha ng mas maraming espasyo para sa sarili niya. Ang hakbang na ito ay labis na ikinagalit ng Alpha dahil ang pagtakas ay labis na hindi magalang sa kalikasan ng isang duelo, kaya sinabi niya kay Illucia na kung hindi siya magsisimulang lumaban muli sa lalong madaling panahon, sino ang makakaalam kung ano ang maaaring mangyari sa prinsesa doon. Napagtanto ni Illucia na kailangan niyang gumawa ng mabilis na aksyon, kaya't nagpagulong siya pataas sa hangin, at habang bumababa, ginamit niya ang kanyang momentum upang makabuo ng sapat na puwersa upang malito ang Alpha. Pagkatapos, ginamit niya ang kalituhan ng Alpha sa kanyang kalamangan at nakapagpabagsak ng ilang dosenang suntok sa katawan ng Alpha, na nagbawas ng malaking bahagi ng kalusugan ng Alpha. Mas malaki ang pinsalang idinulot nito kaysa sa inaasahan niya, at nagsisimula ng maging positibo si Illucia sa kanyang pagkakataong manalo dito, pero nang malapit na siyang magbigay ng pangwakas na suntok, biglang naglabas ng nakakatakot na sigaw ang Alpha, at nakilala ni Illucia ito bilang tanda ng kanyang pangalawang yugto, na nagdulot sa kanya ng takot. Sandali lang, lumabas ang Alpha at ang kanyang kasalukuyang estado ay nag-convert ng lahat ng natitirang mana points niya sa agility points, kaya mas mabilis na siya ngayon kaysa kay Illucia. Halos hindi na kayang subaybayan ni Illucia ang mga atake ng Alpha, lalo na ang makipagsabayan sa bilis nito, kaya nagpasya siyang hamunin ang Alpha sa isang tuwirang suntukan, na walang pag-iwas o pagtakas. Ngayon, wala namang obligasyon ang Alpha na tanggapin ito, pero hindi niya maaring hayaan na mawalan siya ng aura sa pagtanggi sa hamon, kaya pumayag siya sa laban, at pareho silang nag-umpisa na maglaban. Habang nagwawagi ang laban, pareho silang nasa bingit ng pagke-collapse, ngunit bago pa man maabot ni Illucia ang kanyang limit, nagawa niyang saluhin ang isa sa mga suntok ng Alpha, na nagbigay ng isang suntok na sapat upang tapusin ito. Ngunit sa kasamaang palad, bago namatay ang Alpha, nagbigay din siya ng isang counterpunch na nagpabagsak kay Illucia, kaya kahit na maaaring nanalo siya sa laban, hindi tiyak kung makakaligtas siya. Makaraan ng kaunti, nagising si Illucia at natagpuan ang sarili sa kanyang kuweba kasama si Princess. Ang huli niyang naaalala ay ang pagkatalo sa pinuno ng unggoy at pagkakatumble niya pagkatapos nito, kaya inaakala niyang si Princess ang nagdala sa kanya pabalik dito, pero nagtataka siya kung paano niya nagawa iyon kahit na napakaliit niya. Lumabas na may kaunting tulong si Princess, at habang iniikot niya ang kanyang ulo upang ituro, napansin ni Illucia ang grupo ng mga unggoy na naglalagi lang sa kanyang kuweba. Noong una, medyo nagpanik siya dahil akala niya narito ang mga ito para mag-higanti matapos niyang patayin ang kanilang boss, pero nang makita niyang hindi naman sila masyadong mapanganib, at nang tingnan ang kanyang stats, natuklasan niyang nakuha niya ang titulo ng Monkey Chief, kaya marahil gusto nilang maging kanyang mga tagasunod. Medyo nag-aalangan si Princess sa ideya ng pagbabahagi ng atensyon ni Illucia sa isang grupo ng mga unggoy,
Pero iniisip ni Ilusya na ito ay isang magandang pangyayari dahil nangangahulugan ito na maipapasa niya ang lahat ng pang-araw-araw na gawain sa mga unggoy. Bilang kanilang unang gawain, inutusan ni Ilusya silang lumabas at mang-alap ng pagkain, at sa kanyang gulat, talagang mahusay sila sa pangangalap, kaya sinabi niya na magaling ang kanilang trabaho, ngunit ang marinig na pinupuri ang mga unggoy ay nagiging dahilan ng selos ni Princess. Tinanong ng mga unggoy si Ilusya kung pwede nilang kunin ang ilan sa kanyang jerky na nakasabit sa puno, at dahil talagang nakakatulong sila sa sambahayan, nagpasya si Ilusya na ibigay ito sa kanila, pero ngayon kailangan niyang gumawa ng mas marami. Habang naghahanda ng susunod na batch ng jerky, napansin ni Ilusya na may isa sa mga unggoy na nakatutok na nakatingin, at naisip niya na kung matuturoan niya itong magluto, hindi na siya kailangang gumugol ng maraming oras sa paghahanda ng pagkain. Kaya't sinimulan niyang turuan ang unggoy kung paano hiwain at ihanda ang karne, at nang dumating ang pagkakataon ng unggoy na subukan, sabik itong kumuha ng kutsilyo at sinubukan gawin ang pareho habang pinapanood ni Ilusya. Gayunpaman, sa mga sandaling iyon, nakaramdam si Ilusya ng lamig na dumaan sa kanyang gulugod, at nang lumingon siya, nakita niya si Prinsesa na nag-aapoy sa galit, ngunit wala siyang ideya kung ano ang ikinagalit nito. Sa anumang kaso, mukhang magaling magluto ang unggoy, kaya iniisip ni Ilusya na ligtong iwanan siya sa paggawa ng jerky, pero dahil marami pang bibig ang kailangang pakainin dito, kailangan niyang magsimula ng mag-imbak ng mas maraming pagkain, at nangangahulugan iyon na kailangan niyang gumawa ng mas maraming palayok. Lumabas siya at nagsimulang humuhulma ng kaunting luwad sa isang palayok, ngunit habang ginagawa niya ito, tila may isa pang unggoy na interesado at humiling kay Ilusya na turuan siya. Hindi talaga naglaan ng maraming isip si Ilusya dito hanggang ngayon, pero ang mga unggoy ay may mga opposable thumbs, kaya mas magaling sila sa paggawa ng mga bagay tulad ng mga palayok kaysa sa kanya na may mga kuko. Nagpasya siyang bigyan ang unggoy ng buong kurso ng pagsasanay kung paano bumuo at maghurno ng palayok, at kapag handa na ang unggoy na subukan ito ng mag-isa, itinuro ni Ilusya ang direksyon ng ilang luwad at sinabi dito na magtrabaho na. Habang abala ang unggoy sa ginagawa nito, umalis si Ilusya, ngunit nakatagpo siya ng prinsesa na sinusubukang magtrabaho gamit ang ilang luwad upang patunayan na kasing kapaki-pakinabang siya ng mga unggoy. Gayunpaman, wala talagang alam si Ilusya sa ginagawa niya, kaya sinabi niya sa kanya na nag-aaksaya lang siya ng oras dahil wala namang paraan na makagawa siya ng palayok gamit ang mga maliit na braso niya, lalo na't wala siyang mga hinlalaki. Sinasabi lang niya ito bilang isang obserbasyon, pero inisip ni Princess na sinasabi ni Ilusya na wala siyang silbi, kaya tumakbo siya na umiiyak, at naiwan siyang nagtataka kung ano ang mali sa ginawa niya. Pagkalipas ng kaunti, gumawa si Ilusya ng ilang mga kasangkapang luwad para sa natitirang dalawang unggoy at pinagtatrabaho ang mga ito sa pagpapalawak ng kuwebo upang magkaroon ng mas maraming espasyo para sa lahat, at habang nakikita kung gaano kapakinabang ang lahat ng mga unggoy, nagsisimula ng magtaka si Prinsesa kung talagang kailangan siya ni Ilusya. Samantala, sa bayan, naghihintay pa rin sina Yuno at Melty sa pagdating ng kanilang ibang mga kasama. Sigurado si Melty na natanggap na ni Daz at Romana ang kanyang mensahe, pero malamang abala pa sila sa ibang gawain noon, kaya baka matagal pa bago sila makarating dito. Sa anumang kaso, hindi babalik sina Melty at Yuno sa gubat hanggang dumating sila, dahil wala silang balak harapin ang isang plague dragon ng walang backup. Sa parehong oras, sa gubat, ang parehong plague dragon ay kasalukuyang natutulog sa kanyang kuwebo nang biglang umakyat si Princess sa kanyang dibdib at sinubukang gisingin siya. Binuksan ni Ilusya ang kanyang mga mata at sinubukang tumayo, ngunit napagtanto niya na ang mga unggoy ay nakahawak sa kanyang mga braso, at ang pag-alis sa kanila ay magiging labis na pagsisikap, kaya't bumalik siya sa pagtulog, na labis na ikinainis ng prinsesa. Sandali lang, nagising si Ilusya sa tunog ng mga unggoy na nagpapanik dahil isa sa kanila ay malapit ng mamatay. Tiningnan ni Ilusya ang kalagayan ng unggoy at natuklasan na ito ay Nolason, at ang may kagagawan ay walang iba kundi si prinsesa. Sumigaw si Ilusya sa kanya na magmadali at ibigay ang lunas sa unggoy bago ito mamatay, at ginawa niya ito, kaya ayos na ang lahat. Pero pinaalalahanan siya ni Ilusya na hindi tama na lasunin ang mga kaalyado kahit na medyo nakakainis sila. Sabi ni Princess na gusto lang niyang makuha ang atensyon ni Ilusya dahil napansin niyang nauubos na ang kanilang karne, at magaling siya sa pangangaso, kaya gusto niyang matapos ito bago pa makialam ang mga unggoy.
Napagtanto ni Ilusha kung ano ang nangyayari at humingi siya ng tawad kay Princess dahil hindi siya gaanong nakapagbigay ng atensyon sa kanya kamakailan. Sabi niya na pwede silang maghunting ng magkasama, tulad ng dati, at talagang natuwa si Princess nang marinig yun dahil nangangahulugan ito na makakapag-spend siya ng oras kasama si Ilusha. Samantala, sa nayon, ilang araw na mula nang umalis sina Meltia at Yuno, at nagsisimula ng magalit si Miria, kaya't iniisip niyang pumasok sa gubat mag-isa upang hanapin muli si Das, sa kabila ng kaalaman niyang napakadelikado nito. Sa parehong oras, si Ilusha at Princess ay pumasok sa gubat para manghuli, pero medyo nadismaya si Princess dahil hindi niya inisip na dadalhin ni Ilusha ang mga unggoy sa kanilang pangangaso. Inisip ni Ilusha na ito ay magandang pagkakataon upang makita kung gaano nakalakas ang mga unggoy, lalo na't kakagawa lang niya ng mga sandata para sa mga ito. Pero ang makita si Ilusha na sobrang nakatuon sa mga unggoy ay nagpaparamdam kay Princess na mas lalo siyang walang halaga. Hiniling ni Ilusha na bantayan niya ang anumang biktima, kaya tahimik siyang naglakad pasulong upang maging scout, pero alam ni Ilusha na mayroong siyang ikinagagalit. Wala siyang ideya kung ano ang mali na nagawa niya dahil hindi sila nagkakaintindihan ni Princess sa wika, kaya't nag-aakala na lang siya kung ano ang sinasabi nito batay sa mga tunog at kilos nito. Kakaibang sandali, sinabi ni Princess kay Ilusha na may mga halimaw sa unahan, at ilang sandali pa, dalawang lobo ang lumabas mula sa mga palumpong, kaya sinabi ni Ilusha sa kanya na maghanda silang patumbahin ang mga ito ng magkasama. Gayunpaman, bago pa makagawa ng anuman sina Ilusha at Princess, nag-attack mode ang mga unggoy at sinimulang batuhin hanggang mamatay ang mga lobo gamit ang kanilang mga kagamitan. Medyo nagulat si Ilusha dahil hindi niya inaasahan na makikialam ang mga unggoy, pero natutuwa siya na kaya nilang ipagtanggol ang kanilang sarili sa laban. Gayunpaman, galit pa rin si Princess. Sa ibang bahagi ng gubat, si Miria ay naghahanap sa lahat ng dako para sa anumang palatandaan ni Das, ngunit napagtanto niya na masyado na siyang lumalalim sa gubat, kaya mas mabuti pang bumalik na siya bago siya mapahamak ng seryoso. Gayunpaman, bago pa man siya makabalik sa kaligtasan, nakita niya si Das sa likod ng mga puno, at labis siyang natuwa na natagpuan na niya ito, kaya tumakbo siya papalapit habang tinatawag ang pangalan nito. Hindi siya sinasagot ni Das at naglakad pa papalalim sa gubat, pero sa halip na kunin ito bilang senyales na umiwas at umalis na dito. Mariette ay hindi pinansin ang lahat ng mga babala at hinabol si Das papasok sa kagubatan hanggang sa siya ay mapaligiran ng mga nilalang na ito. Balik kay Ilusha, sa wakas ay napagtanto niya na pakiramdam ni Princess ay napapabayaan siya, kaya sinubukan niyang ipaliwanag sa kanya na hindi naman niya ayaw siyang bigyan ng pansin, pero dahil siya na ang pinuno ng mga unggoy, kailangan niyang alagaan ang mga ito. Naiintindihan niyo ni Princess pero nalulungkot pa rin siya na hindi na sila nagkakaroon ng maraming oras na magkasama ni Ilusha tulad ng dati, kaya nangako si Ilusha na sa susunod na maghahanap sila na lang dalawa. Masaya si Princess nang marinig ito, kaya't tumalon siya sa mga bisig ni Ilusha at sinimulang dilaan ang kanyang mukha. Tiniyak ni Ilusha kay Princess na sa ngayon, siya ang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay, at walang makakapagbago niyon, pero bigla siyang nakarinig ng sigaw sa gubat, at agad niyang nakilala na boses iyon ni Maria. Gusto niyang magmadali upang tulungan siya sa lalong madaling panahon, pero medyo nag-aalala siya na baka may ibang tao malapit kay Maria. Pagkatapos ng lahat, kahit na hindi siya inatake ni Maria, sa mga huling pagkakataon na nakatagpo siya ng mga tao, muntik na siyang mapatay. Hindi niya maaring ipahamak si Princess sa ganitong mapanganib na sitwasyon, kaya sinabi niya sa kanya na maghintay dito habang siya ang humaharap sa sitwasyon. Gayunpaman, sawa na si Princess sa pagiging sideline, kaya't hinabol niya si Ilusha ng buong bilis at sinubukang sundan siya. Binalaan siya ni Ilusha na hindi siya dapat masyadong mabilis sa kanyang kasalukuyang antas, at ilang sandali pagkatapos, napatunayan ang kanyang punto nang tumakbo si Princess ng diretso sa isang bato at nawala ng malay. Huminto si Ilusha upang tingnan siya, at sa kabutihang palad, mayroon pa siyang sapat na bahagi ng kanyang kalusugan, kaya dapat ayos lang siya, pero kailangan pa ring iligtas ni Ilusha si Maria, kaya sinabi niya kay Princess na huwag gumalaw habang inaasikaso niya ito. Sa bahagi ni Maria, siya ay napalibutan ng isang grupo ng mga lobo, at wala siyang pagkakataong talunin sila, kaya wala siyang magawa kundi panuurin habang papalapit ang kanyang tiyak na kapahamakan. Gayunpaman, bago pa makalapit ang mga lobo sa kanya,
Sumulpot si Ilusya at sinuntok ang isa sa kanila palayo. Umaasa siyang makikilala siya ni Maria, ngunit sa mga ebolusyong pinagdaanan niya mula nang huli silang magkita, wala siyang ideya kung sino si Ilusya. Nagpasya siyang mag-focus sa pagharap sa mga lobo sa ngayon, kaya humarap siya sa kanila at ginamit ang sistema upang makita kung ano ang kanyang kinakaharap. Ang mga lobo ay lahat mababang D-rank, kaya dapat kayang talunin sila ni Ilusya, pero ang mga lobo ay may kakayahang magbahagi ng visual na impormasyon sa buong kawon nila, na nangangahulugang malamang na may mas marami pang paparating dito ngayon, kaya kailangan niyang harapin sila sa lalong madaling panahon. Sinubukan din niyang tingnan ang kanilang mga stats pero sa isang dahilan, hindi siya pinapayagan ng sistema na tingnan ang kanilang mga stats, kaya tiyak na may nangyayari dito, pero wala talagang ideya si Ilusya kung ano ito. Ang mga lobo ay sabay-sabay na umatake kay Ilusya, kaya ginamit niya ang kanyang hiningang apoy upang sunugin ang dalawa kaagad, at pagkatapos ay sinuntok ang natitirang dalawa, na nag-iwan sa kanila ni Maria. Si Maria ay labis na natatakot dahil akala niya ay kakainin siya ng isang salot na dragon, ngunit wala namang balak si Ilusya na saktan siya. Sinubukan niyang kumbansihin si Maria na hindi siya banta sa kanya, pero hindi niya alam ang wika nito, kaya nagwawala siya ng mga kamay ng walang direksyon, at ang kilos na ito ay nagpapaalala kay Maria sa ginawa ng batang dragon nang una niya itong makita, kaya napagtanto niyang ang dragon sa harap niya ay maaaring siya rin noon. Tumayo siya at sinubukang gayahin si Ilusya upang ipaalam dito na kilala niya ito, at talagang natuwa si Ilusya, pero biglang may isa pang grupo ng mga lobo na dumating, at masyadong mapanganib para kay Ilusya na harapin ang mga ito habang pinuprotektahan si Maria, kaya sinalinan niya ito na sumakay sa kanyang likod, at pagkatapos ay nagsimula siyang tumakbo palayo.